Akala ng lahat ay isa siyang walang silbing lalaki, ngunit siya ay naging emperador sa tulong ng kanyang kasintahang wizard at iniligtas ang mundo. Si Theo ay isang ordinaryong lalaki na ipinanganak sa isang port island sa isang mundo kung saan ang mga demonyo at halimaw ay ipinanganak sa pamamagitan ng madilim na enerhiya na tinatawag na chaos. Sawang-sawa sa mga demonyong nagpahamak sa kanyang tinubuang bayan at sa malupit na hari na mas masahol pa ibang hari, nagpasya siyang umalis sa isla para lumakas. Narating niya ang pangunahing kontinente, at sa kanyang mga pagsisikap ay pinaaamo ang puwersa ng kaguluhan upang lumikha ng isang crest na nagbibigay sa kanya ng supernatural powers pati na rin ang titulo ng isang maharlika. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang crest, si Theo ay isang pangkaraniwang tao pa rin na walang anumang teritoryo or mga kaalyado, at siya ay gumala sa kontinente upang lumakas ng sapat upang iligtas ang kanyang bayan. Isang araw, nagbago ang kanyang kapalaran nang makita niya ang isang babae na tinambangan ng isang grupo ng mga armadong sundalo. Dahil isa siyang alpha male, hindi ito natiis ni Theo at nagmamadaling tumulong sa kanya. Sa pagharap sa mga sundalo sa pag-atake sa isang babae, ipinakita niya ang kanyang crest para pilitin silang umatras. Ngunit ang kanilang pinuno ay hindi natatakot na labanan ng isang walang pangalan na maharlika, at inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin siya. Inenchant ni Theo ang kanyang espada at baluti gamit ang kanyang crest, at pagkatapos ay sinusugod ang mga sundalo, mabilis na dinosormahan sila. Nagsisimula siyang magpumiglas habang pinapalibutan siya ng mga sundalo. Sa kabila noon, nagtagumpay siya sa pagpapatakas sa kanila, at humanga ang dalaga. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang wizard na nagngangalang Silaka, at sinabi kay Theo na hindi niya kailangan ang tulong nito dahil ang kanyang bodyguard na si Irvin ay isang superhuman na maaaring gumamit ng kapangyarihan ng chaos. Tinanong niya si Theo kung saan niya nakuha ang kanyang crest, at sumagot siya na siya mismo ang lumikha nito upang mailigtas niya ang kanyang tinubuang bayan mula sa kaguluhan. Humanga si Silaka at sa tingin niya ay may potensyal siya, ngunit alam din niya na napakahina nito na hindi man lang niya kayang pamunuan ang isang maliit na nayon sa ngayon. Kaya, nagpasya siyang bigyan ng tulong ang kanyang pagsasanay at nagpatawag ng 2 ulo na demonyong aso gamit ang mahika. Sinabihan niya si Theo na talunin ito at ay absorb ang chaos nito upang palakasin ang kanyang crest. Sumisigaw siya na wala man lang siyang insurance pero hinugot pa rin niya ang kanyang espada para harapin ang demonyo. Mabilis niyang hinampas ang demonyo, na humawak ng kanyang espada at hinayla siya paikat na parang siya ay napakahina. Itinapon siya ng demonyo, ngunit nang malapit na nitong kagatin ang kanyang ulo, kahit papaano ay inatake ni Theo ang kanyang puso at natalo ito. Nanginginig pa rin siya habang nakabangon muli, at saka ipinasok ang kamay sa chaos energy na inilabas mula sa katawan ng demonyo para ma-absorb iyon. Tinignan ni Silaka ang kanyang nabagong crest, at sinabi kay Theo na ngayon ay kasing lakas na siya ng isang kabalyero at maaaring pumasok sa isang kontrata sa isang wizard. Hindi niya ito binibigyan ng anumang pagkakataon na tanggihan ang kanyang mga pag-usad, at agad na nanumpa ng katapatan sa kanya bilang kanyang wizard. Iniisip ni Theo na ang pagkuha ng isang magandang wizard ay hindi isang masamang pakikitungo, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Silaka na ngayon ay handa na silang tumungo sa labanan. Ang maharlika na nagpadala ng kanyang mga sundalo upang salakayin si Silaka kanina ay nakatanggap ng mensahe, na hinihiling ng isang kabalyero na nagngangalang Theo na ibigay niya ang kanyang lupain at ang kanyang crest. Ang maharlika ay tumatawa nang marinig niyang 3 lamang ang nanghihimasok, ngunit habang nagpapakita sila, sinabi sa kanya ni Silaka na sapat na ang mga ito para tapusin siya. Nabalitaan ng court wizard ng maharlika ang tungkol sa pagiging henyo ni Silaka, at lumipat siya sa kanyang panig dahil sinira ng maharlika ang kasunduan na nagbabawal sa sinumang umatake sa mga wizard na wala pa sa kontrata sa Panginoon. Ipinahayag niya na ang maharlika ay aalisin ang kanyang titulo sa sandaling makarating ang balita sa Wizard Association, at sabihin sa kanya na ibigay kaagad ang kanyang crest at mapunta kay Theo. Ang lalaki ay galit at nagpasya na kunin ang bagay sa kanyang sariling mga kamay. Inatake niya si Theo, na paatras sa halip, at nang subukan niyang bumangon, nasa likod na niya si Irvin na may nakatutok na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Sobrang natatakot ang maharlikang lalaki at isinuko ang kanyang crest kay Theo, na inabsorb ito sa pagsunod sa mga tagubili ni Silaka. Naawa siya sa maharlika na pinaalis lang niya sa kanyang bahay, at sinabihan siya ni Silaka na magsaya dahil siya na ang may-ari ng teritoryong ito ngayon.
Siya ay nag-aalala tungkol sa reaksyon ng iba pang mga maharlika, ngunit ang matandang wizard ay nagboluntaryo na pumasok sa isang kontrata sa kanya upang makipag-ayos sa mga kapitbahay. Ipinaliwanag ni Silica kay Theo ang kasalukuyang sitwasyong pampulitika sa kontinente. Ang kontinente ay sinalanta ng isang mahaba at mapait na digmaan sa pagitan ng dalawang grupo na tinatawag na Alliance at Union. Isang araw, ang kanilang mga pinuno sa wakas ay nagkaroon ng sapat na pagdanak ng dugo, at nagpasyang wakasan ang kanilang digmaan sa pamamagitan ng isang diplomatikong kasal sa pagitan ng kanilang mga anak, upang mapagsama nila ang kanilang mga crest upang lumikha ng Emperor's Crest na magwawakas sa panahon ng kaguluhan minsan at magpakailanman. Lahat ay nasasabik na maging bahagi ng makasaysayang kasalang ito. Dahil panauhin din si Silica, gayunpaman, habang naglalakad ang mag-asawa sa pasilyo, napansin niya ang kaguluhang nagtitipon sa altar. Sinugod niya ang pasilyo at pinigilan ang mag-asawa bago sumugod sa entablado upang iwaksi ang kaguluhan. Bago pa man siya makagawa ng anuman, hinuli na siya ni Irvin, na bodyguard ng bride noon, at nang magsimula na siyang magpaliwanag sa kanyang ginagawa, huli na ang lahat. Nagtagpo ang chaos sa isang punto, at ang simbahan ay biglang naging mas madilim kaysa sa inaasahan, at mula sa kadiliman ay lumabas ang Demon Lord. Nakulong ng Demon Lord ang mga pinuno ng dalawang paksayon sa loob ng isang bilangguan, at ginamit nila ang kapangyarihan ng kanilang mga crest upang harapin ang kanilang hukbo. Ang pinagsamang kapangyarihan ng kanilang mga crest ay walang nagawa laban sa Demon Lord, na pumaslang sa kanila sa isang hampas lamang ng kanyang espada. Ang kalunos-lunos na pagkasawi ng dalawang pinuno ay sumire sa kasal ng kanilang mga anak, at ang dalawang grupo ay muling naging magkaaway. Ilang buwan na ang lumipas mula noong trahedyang iyon, at papunta na si Silica upang makipagkita sa isang maharlika na pumirma ng kontrata sa kanya, kasama si Irvin, na nagpasya na italaga ang kanyang sarili sa kanya upang tabyusin ang kanyang mga pagkakamali sa kasal. Noon ay sinubukan siyang salakayin ng sundalo, at tinulungan siya ni Theo. Pagkatapos ay ipinaalam ni Silica sa kanya na karamihan sa mga maharlika sa lugar na ito ay kabilang sa alyansa, ngunit gusto niyang sumali siya sa unyon dahil sa paraang iyon ay masisimulan niya ang kanyang pananakop. Nagkaroon ng migraine si Theo dahil hindi niya maintindihan ang mga plano nito, ngunit tiniyak sa kanya ni Silica na magiging maayos ang lahat dahil nasa tabi niya ito. Napagtanto ni Silica na si Theo ay hindi pinili upang maging isang pinuno, at kinuha ang mga opisyal na tungkulin sa kanyang sariling mga kamay. Nalaman niya na ang lahat ng mga kalapit na Panginoon ay tumitingin sa kanilang teritoryo, sa paniniwalang hindi ito magiging mahirap na ibagsak ang isang bagong Panginoon. Hinayaan niyang magpatrolya si Irvin sa mga borderline, at nagpas siyang magpatawag ng demonyong pusa para tulungan siyang maghatid ng mensahe sa kaibigan niyang si Shiller. Di nagtagal pagkatapos noon, binisita siya ni Theo para tanungin kung ano ang layunin niya sa pagsisikap na tulungan siya. Sumagot si Silica na pagod na siya sa mga maharlika na nagnanais lamang sa kapangyarihan, at hinahayaang magdusa ang mga tao dahil sa kanilang kasakiman. Siya ay inaangkin na isang mahusay na tagahanga ng maalamat na bayani na si Leon, na sinasabing nagpanumbalik ng kaayusan sa mundong sinaktan ng kaguluhan. Naniniwala si Silica na si Theo ay may parehong mga katangian at mithiin tulad ng maalamat na bayani, kaya nagpasya siyang pagsilbihan siya. Para sa kanya, gusto lang niya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang mga kakayahan ng hindi nakakakuha ng mga mayayabang na maharlika upang higpitan siya sa bawat hakbang. Pagkalipas ng ilang araw, isang ambisyosong maharlika ang nagmarcha patungo sa kastilyo ni Theo kasama ang kanyang hukbo, at pinayuhan siya ni Silica na hindi na niya kailangan pang lumaban dahil nandito na ang kanyang kaibigan. Pumunta sila sa labas para batiin si Shiller, na dating senior ni Silica sa Magic Academy, ngunit hindi niya ginawa ang kanyang mga pagsusulit at nagsisilbing superhuman na mersenaryo. Ngayon ay talagang masaya si Shiller na makita ang kanyang kaibigan, ngunit nang malaman niyang ang Panginoong pinili niyang sundin ay walang iba kundi isang baguhang lalaki, naawa siya sa kanya. Pagkatapos nito, nakatayo sa front line sina Silica, Shiller, at Irvin habang nagsisimula ang labanan, habang si Theo ay nakatayo lang sa gate. Lahat sila ay tumatakbo sa unahan upang harapin ang mga umaatake. Kinulong ni Silica ang ilang mga sundalo sa pagitan ng mga pader ng bato, at pagkatapos ay kinuryent sila sa pamamagitan ng pagtawag ng kidlat. Biglang inatake siya ng wizard ng maharlikang kaaway mula sa likuran. Kahit papaano ay umiwas si Silica upang maiwasan ang isang critical strike, at habang tinitingnan niya ang wizard na nagkansele ng kanyang invisibility spell, nalaman niyang isa ito sa mga senior niya sa akademya.
Plano niyang aibihag siya para mabilis na matapos ang labanan, ngunit ayaw sumuko ni Celica at harapin siya sa malapitang labanan. Mabilis silang napagod pareho, pagkatapos ay tumakbo si Theo para tulungan si Celica dahil siya ang dahado dito. Ipinahayag niya na ito ang kanyang labanan sa unang lugar, at inaatake ang wizard ng kaaway. Nagawa ni Theo na itulak siya sa isang sulok at masugatan siya, ngunit ang wizard ay hindi pa handang sumuko at sinusugod siya sa lahat ng kanyang natitirang lakas. Sa kabilang banda, si Sheila ay tinatalo ang mga kaaway salamat sa kanyang kagandahan. Gayunpaman, ang pinuno ng kaaway na mga sundalo ay sadyang pinapanatili ang kanyang distansya mula sa kanya upang maglaan ng oras. Napagtanto ni Sheila ang kanyang trick at nagpa siya na atakihin muna siya. Sa halip na tapusin lang siya, tinambangan siya nito at kinis siya bago sinubukang sakalin. Hindi ko sinasabing nagseselos ako, pero ayaw masawi ng maswerteng kaaway habang sinasakal siya ng isang magandang dilag, kaya sinunggaban niya ito at inutusan ang kanyang mga sundalo na atakihin siya sa pamamagitan ng pagtusok sa kanya. Ibinaba siya ni Sheila at ipinagtanggol ang sarili sa mga sundalo, na nagbigay ng sapat na oras sa lalaki para tumakas mula sa kanya. Mukhang nagkaroon si Sheila ng paghanga sa kanya at sinisigawan siya na salubungin siya pagkatapos ng labanan. Hindi kalayuan sa kanya, si Irvin ay nakaharap sa mga mersenaryo na inupahan ng kaaway na Maharlika. Mabilis niyang tinapos ang mga ito gamit ang kanyang mga kasanayan sa assassin, ngunit ang pinuno ng mga mersenaryo ay gumagamit ng kanyang espesyal na kakayahan at naging isang tao na bakal. Hindi nasesire ni Irvin ang kanyang makapal na balat, kaya't patuloy siyang umiiwas sa kanyang mga pag-atake hanggang sa makakita siya ng isang pagkakataon para atakihin ang kanyang mga mata. Nagpa siya ang kaaway na Maharlika na harapin si Irvin mismo, ngunit bago siya maka-atake, dumating doon si Theo kasama ang kaaway na wizard na nahuli. Ang Maharlika ay tumingin sa paligid niya, at pagkatapos ay nagsimulang tumawa na parang balisa bago sumuko. Pagkatapos ay nagboluntaryo siyang maging subordinate ni Theo, dahil napagtanto niya na ang pananatili sa isang tunay na alpha male na tulad niya ay maglilingkod sa kanya ng mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Tinanggap ni Theo ang Maharlika na si Lancelot bilang kanyang subordinate, at sinisipsip ang kanyang crest. Bilang kapalit, binibigyan niya si Lancelot ng crest ng isang subordinate. Hindi nagtagal, isang pari mula sa simbahan ang bumisita kay Theo. Ang relasyon sa pagitan ng simbahan at ng mga wizard ay ganoon din sa pagitan ng mga republikano at mga demokratiko, at labis na kinasusuklaman ni Celica ang mga ito na hindi man lang niya binuksan ang pinto para sa pari. Gayunpaman, nabalitaan ni Theo na ang mga pari ay madalas na nagpapagaling sa mga taong nangangailangan, kaya gusto niyang marinig man lang ang mga bisita. Binuksan niya ang mga pinto sa labis na pagkadismaya ni Celica, at ang may pink na buhok na babae ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Priestess Krisha, at nangakong gagawin ang kanyang makakaya upang suportahan siya sa kanyang pakikipaglaban sa chaos. Samantala, ang pananakop ni Theo sa rehiyon ay maayos na umuunlad salamat sa tulong mula kay Lancelot at sa kanyang wizard. Plano ni Lancelot na palawakin pa ang kanilang mga teritoryo, ngunit sinabi sa kanya ni Celica na hindi interesado si Theo doon dahil gusto niyang palayain ang kanyang tinubuang bayan mula sa paniniil ng Maharlika na namumuno doon. May nakahanda siyang detalyadong plano para doon, ngunit sa ngayon ay naniniwala siya na dapat muna itong pumili ng pangalan ng pamilya. Iminumungkahi ni Celica na piliin ni Theo ang pangalan ng pamilyang Corneo parang sa isang sikat na bayani mula sa kanyang tinubuang bayan, na ipinagkanulo ng pamilya ng kasalukuyang Maharlika na namumuno doon. Gusto niya ang ideya, at pagkatapos ay sinimula ni Celica na gawin ang kanyang plano. Pinaalis niya si Theo sa unyon at sumali sa alyansa, ngunit sinabihan siya ng matandang wizard tungkol sa mga chismis na nagsasabing si Theo ay figurehead lamang, habang si Celica ang namamahala sa rehiyon. Masama ang pakiramdam niya na ninanakaw niya ang atensyon ng kanyang Panginoon at humingi ng tawad, ngunit pinutol ni Irvin ang kanilang pagpupulong upang ipaalam sa kanila na isang kaguluhang sakuna ang naganap sa bayan. Sumugod sila sa bayan kung saan kusang nasunog ang isang gusali. Habang pinagaling ni Celica ang mga nasugatan, si Theo ay sumugod sa unahan upang apulahin ang apoy. Ngunit biglang naramdaman ni Celica ang parehong nakakatakot na aura, na naramdaman niya bago dumating ang Demon Lord sa araw ng malaking trahedya sa kasal. Ang apoy ay nagmumula sa anyo ng isang demonyo, at si Theo ay sinusugod ito ng walang ingat.
Ang apoy na demonyo ay imyon sa pisikal na pag-atake, at si Theo ay nabigla, kaya't si Celica ay humiling kay Sheila na kunin ang atensyon ng demonyo habang naghahanda siyang talunin ito. Gumagamit siya ng isang malakas na spell para atakihin ang demonyo gamit ang isang water cannon, at ito ay gumanti sa pamamagitan ng fire breath nito. Nang ibabaw ang pag-atake ni Celica, at pinalibutan niya ang demonyo sa isang water sphere, ngunit iyon ang pinakamasamang desisyon na nagawa niya dahil biglang sumabog ang demonyo pagkatapos masawi, at nagpapadala ng mga durog na bato na lumilipad kung saan-saan. Sa tingin ni Celica ay tapos na siya, ngunit dumating si Theo sa huling sandali at pinoprotektahan siya mula sa mga lumilipad na piraso ng mga durog na bato. Nawalan siya ng malay at nagising kinabukasan na nasa tabi niya si Sheila. Sa sandaling malaman niya na si Theo ay nakikitungo pa rin sa mga resulta ng pagsabog, siya ay sumugod sa kanyang tabi upang malaman na ang kanyang mga pinsala ay mas malala kaysa sa kanya. Binibigyan siya ni Celica ng paunang lunas, at habang pinasasalamatan niya ito sa pagprotekta sa kanya, ibinunyag niya na nainis sa kanya ang senior wizard dahil sa pagpapataw ng kanyang mga plano sa kanya. Ngunit nagpapasalamat si Theo sa lahat ng kanyang ginagawa, at sinabing siya ang nagpakita sa kanya ng tamang paraan upang gawin ang mga bagay. Di nagtagal, ang hari ng rehiyon ay nagdeklara ng digmaan kay Theo dahil sa kanyang lumalagong lakas, at pinayuhan siya ni Celica na tipunin ang lahat ng mga independenteng maharlika sa rehiyon sa ilalim ng kanyang bandila upang lumaban. Sa pagdating ng araw ng digmaan, wala siyang natanggap na tugon mula sa mga maharlika, at tanging ang kanyang mga kaalyado ang kasama niya. Sa gabi, ang mga taong niligtas niya kamakailan mula sa apoy na demonyo ay tumulong sa kanya, at nagpapahayag na handa silang lumaban at masawi para sa kanilang Panginoon. Nakaramdam si Theo ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagpayag sa kanila na makipaglaban, ngunit sinabi sa kanya ni Celica na dapat niyang igalang ang kagustuhan ng kanyang mga tao. Tinanggap ni Theo ang kanyang mga salita, at ginamit ang kanyang crest upang lumikha ng isang holographic na bandila sa kalangitan habang sinasabi niya sa kanyang mga tao na makipaglaban sa kanya. Ang watawat ay bumagsak sa kanyang mga kaalyado, at nakuha nila ang kanyang marka na nakaukit sa kanilang mga katawan, na nagpapahiwatig na sila ay may proteksyon at pagpapala ng kanilang Panginoon. Nagsisimula ang digmaan kinabukasan kung saan ang hukbo ni Theo ay nahihigit pa rin sa bilang ng mga puwersa ng hari. Pinamunuan niya sila ng buong tapang, at ginagamit ng lahat ang kanilang mga kakayahan upang durugan ang hukbo ng kaaway. Nagpa siya ang hari na ipadala ang kanyang mga reserbang puwersa sa harapan, nakikita na ang kanyang hukbo ay itinutulak pabalik, ngunit biglang dumating ang mga independenteng Panginoon sa larangan ng digmaan upang tulungan si Theo. Pinalibutan nila ang hari at inatake siya mula sa lahat ng panig, na pinipilit siyang tumakas. Ipinadala ni Celica ang mensahe kay Theo, at inutusan niya ang kanyang mga tropa na tapusin ang natitirang mga kawal na kalaban. Sa pamamagitan nito, sila ang nanalo sa labanan. Pagkatapos nito, binisita ni Celica si Lady Marina, ang pinuno ng alyansa at ang bride ng trahedya na kasal, upang pag-usapan ang tungkol sa pagtanggap kay Theo sa alyansa. Nabalitaan ni Marina ang tungkol sa pagsakop ni Theo sa Southern Region, at sinabihan niya si Celica na bigyan siya ng ilang oras para pag-isipan ito. Naniniwala siya na ang pagkakaroon ni Theo at Celica sa kanilang panig ay magiging isang magandang bagay, ngunit ang kanyang court wizard na si Roberto, na siya ring foster father ni Celica, ay pinayuhan siya laban dito dahil hindi siya nagtitiwala sa mga taong madaling lumipat ng panig sa politika. Sinabi ni Marina na maaring kailanganin niyang makipagdigma kay Theo, at sinabihan si Roberto kung papayag siyang masawi ang kanyang anak, ngunit wala siyang issue dito. Sinabi niya kay Celica na tinanggihan ang kanyang kahilingan na sumali sa alyansa si Theo, at sinabi sa kanya na hilingin sa kanyang Panginoon na mawala ang kanyang titulo at tumakas. Galit na galit si Celica sa kanyang sagot, ngunit sa pagbangon niya, kumpiyansa niyang sinabi kay Roberto at kay Marina na malapit na silang magkita sa larangan ng digmaan. Agad siyang nagtungo kay Margareta, isang makapangyarihang maharlika ng Unyon at pinsan ni Marina, bilang plan B nito, ngunit tumanggi itong makipagkita sa kanya dahil siya ang Panginoon na dapat niyang kontratahin, ngunit pinabayaan siya nito para sa isa pang master. Hiniling niya sa kanyang court wizard na sabihin kay Celica na wala siyang planong makipag-alyansa kay Theo, dahil walang merito para sa kanya sa paggawa nito. Bumalik si Celica na walang dalang magandang balita, at ipinaalam kay Theo at sa iba pa na malapit na silang salakayin ni Marina at ng pinatalsik na hari, at ang kanilang hukbo ay halos 5 beses na mas malaki kaysa sa kanila.
Ipinahayag ni Teo na kahit na matalo sila, bibigyan nila sila ng isang magandang labanan, at ang kanyang mga kaalyado ay handa na sundan siya hanggang sa wakas. Di nagtagal, ang mga puwersa ng alyansa ay dumating sa kanilang kastilyo, at ang mga mersenaryo sa ilalim ng utos ni Schiller ay nabigong harapin ang anumang pinsala sa kanila. Ginagamit ng Alliance Knights ang kanilang mga crossbow ng plasma para ibagsak ang pader ng kastilyo, at si Schiller ay nagmamadaling harapin sila sa malapitang labanan. Nakapaslang siya ng ilang knights habang pinapalihis ang kanilang mga plasma arrow, ngunit habang siya ay umaatras, isang arrow ang tumama sa kanya sa isang kritikal na lugar. Isinugod ni Silaka ang kanyang kaibigan sa loob at umiiyak habang naniniwala siyang masasawi si Schiller. Ngunit dumating doon ang priestess na si Krisha upang ibalik siya mula sa pintuan ng kasawian, habang pinapagaling niya ang kanyang mga sugat. Si Silaka ay nagmamadaling lumabas upang tulungan ang kanyang mga sundalo. Nasa ilalim na ng kontrol ni Teo ang sitwasyon, at nang masira ng Alliance Knights ang gate at pumasok sa kastilyo, inutusan niyang isara ang pangalawang gate bago salakayin ang mga kabalyero mula sa lahat ng panig. Nang makitang napapalibutan sila, umatras ang mga kabalyero. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap si Teo ng masamang balita tungkol sa isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaalyado na nasawi. Nalaman niya na kahit si Lancelot ay natalo at umaatras, ngunit iyon ay bahagi lamang ng kanyang plano na akitin ang dating hari at ang kanyang mga sundalo sa isang makitid na landas sa bundok upang matalo niya ang mga kalaban ng paisa-isa. Nataranta ang hari habang patuloy na pinapaslang ni Lancelot ang kanyang mga sundalo at inutusan silang umatras, ngunit nakuha ni Irvin at iba pang mga mersenaryo ang kontrol sa larangan ng digmaan, na pinilit ang hari na manatili sa kinaroroonan niya. Nagpasya siyang harapin si Lancelot ng direkta, at nakikibahagi sila sa isang klasikong pagkakasunod-sunod ng sword fight. Itinulak ng hari si Lancelot pabalik, ngunit siya ay gumanti at nabali ang isa sa kanyang mga espada. Buong lakas silang sumugod sa isa't isa upang maihatid ang pangwakas na atake, at lumabas si Lancelot na nanalo. Matapos tapusin ang dating hari, bumalik siya sa kastilyo kasama ang mga tropang banihag niya, at binati siya ni Teo para sa tagumpay bago sabihin sa kanya na manguna rin sa mga bagong tropa. Alam niya na maaari silang manalo ng ilang laban, ngunit hindi posible na manalo sa digmaan, at ang kanilang susunod na diskarte ay makipag-ayos sa mga puwersa ng alyansa upang umatras. Ipinaliwanag ni Silaka ang mga detalye, na nagsasabi na ang tanging bagay na magpapakumbinsi sa alliance na umatras ay ang pagsuko ni Teo sa kanyang titulo at pag-alis sa lupain. Sila ay sumang-ayon na gawin iyon, at iyon ang dahilan kung bakit si Lancelot, na pumaslang sa dating hari, ay magiging susunod na pinuno ng katimugang rehiyon. Hindi gusto ni Lancelot ang ideya na kailangang ibigay ni Teo ang lahat, ngunit tumugon siya na nasa tabi pa rin niya ang kanyang reputasyon at si Silaka para makabalik siya anumang oras na gusto niya. Gayunpaman, nang makipag-ayos si Silaka sa pagtatapos ng digmaan, sinabi ng kanyang foster daddy na hindi sila atras maliban kung nasa kanila ang ulo ni Teo. Bumalik siya at ipinaalam sa lahat ang tungkol sa mga kondisyon, at lahat ay tumatangging isakripisyo si Teo. Kasabay nito, ipinaalam ni Roberto kay Marina at sa Knights na nag-alok si Teo ng mga tuntunin para sa isang mapayapang pagsuko, ngunit tumanggi sila. Iniisip ng mga kabalyero na ito ang tamang desisyon, at gusto nilang talunin si Teo at ang kanyang hukbo upang mailigtas ang kanilang reputasyon. Nararamdaman ni Marina na maaaring atakihin sila ni Valir mula sa likuran kung maglalagay sila ng napakaraming mga sundalo sa harapan, ngunit kumpiyansa ang mga kabalyero na hindi niya sila sasalakayin dahil tumanggi siyang tulungan si Silaka kanina. Sinabi ni Marina sa mga kabalyero na gawin ang gusto nila, at sa susunod na araw, karamihan sa kanyang mga puwersa ay umaatake sa Teos Castle habang siya ay nananatili lamang sa likod kasama ang 100 na gwardya. Ito ang sandali na hinihintay ni Valir, at sinasalakay ng kanyang mga sundalo si Marina nang siya ay hindi gaanong nababantayan. Agad na umatras ang mga Alliance Knights upang protektahan ang kanilang ginang, at labis na ikinatuwa ni Silaka na ligtas na sila kaya't hindi niya mapigilan ang sarili na yakapin si Teo. Ninanamnam ng lahat ang lasa ng kanilang tagumpay, at kalaunan ay nalaman nilang nakaligtas si Schiller salamat sa pagpapagaling ni Krisha. Nang maglaon, nagdaos si Teo ng isang pulong upang sabihin sa lahat na ang mga alliance ay umatras ng tuluyan matapos ang napakaraming nasawi, at maaari na silang magpahinga ngayon. Sinabi sa kanya ni Silaka na dapat nilang pasalamatan si Valir para doon, ngunit hindi siya ang kanilang kakampi sa anumang pagkakataon, at maaaring kailanganin nilang labanan siya sa susunod.
Pagkatapos, pumasok si Valir sa pulong kasama ang kanyang court wizard. Binati niya si Theo, na nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya, at sinabi ni Valir sa kanya na huwag pansinin ito dahil gusto niyang makabawi kay Marina sa mahabang panahon. Humihingi din ng tawad si Seleucus sa kanya dahil sa paglabag nito sa kontrata sa kanya noon, ngunit tumugon siya na dapat itong bumalik sa kanyang tabi ngayon, at makakalimutan niya ang anumang nangyari sa nakaraan. Sinabi niya kay Theo na maging hari ng Timog, at nag-alok na maging kanyang kakampi. Habang si Lancelot at iba pa ay nag-cheer para kay Theo, tumanggi siyang tanggapin ang alok ni Valir dahil ang ibig sabihin nito ay papalayain si Seleucus. Nag-aalok siya na isuko ang lahat ng kanyang titulo at ang crest sa kanya, at maging kanyang knight para makatabi pa rin niya ang kanyang kasamang babae. Iniisip ni Valir na wala siyang isip ngunit sinabi sa kanya ng kanyang wizard na tanggapin siya bilang isang subordinate dahil iyon ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Tinanggap ni Valir si Theo bilang kanyang knight, at sinabihan siya at si Seleucus na lumipat sa kanyang kastilyo sa lalong madaling panahon. Umalis siya, at pagkatapos ay ibibigay ni Theo ang kanyang teritoryo at hukbo kay Lancelot, na nanunumpa na mananatiling tapat sa kanya at lalapit sa kanya sa tuwing kailangan niya siya. Gusto ring sundan ni Crisha si Theo, ngunit sinabihan niya itong tanungin si Valir tungkol dito dahil siya na ang master ngayon. Habang pinag-uusapan nilang lahat ang tungkol sa kinabukasan, namumula si Seleucus habang nahuhulog ang sarili kay Theo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kastilyo ni Valir kung saan itinalaga niya si Theo na maging kanyang bantay, habang sila ay pumupunta upang salubungin ang mga wizard na naglilingkod sa ilalim niya. Nang matapos sila sa pagpapakilala, sinabi ng Redhead Wizard kay Seleucus na dadalo siya sa isang party para salubungin ang isang prinsipe ng dayuhang nation. Sa gabi, sumali rin si Theo sa party para salubungin si Prince Millsap na nasa sabik sa tuwing may naririnig siyang nagsasalita tungkol sa ambisyon. Narinig niya ang tungkol sa pagsuko ni Theo sa kanyang ranggo at lupain para sa isang wizard, at hayagang hindi niya ito nirerespeto, ngunit nang marinig niya na si Lancelot, na kasalukuyang namumuno sa katimugang rehiyon, ay hawak lamang ang posisyon ng hari nang wala si Theo, nagbago ang kanyang mga opinyon ng kaunti. Nang maglaon, nilinis ni Theo ang silid-aklatan habang binabasa sa kanya ni Seleucus ang kwento ng witches na may kapangyarihang magpatawag ng mga espiritu at demonyo. Ipinaliwanag ni Seleucus na ang mga mangkukulam ay iba sa mga wizard, at ang mga konektado sa demon world ay tinatawag na mga black witch habang ang kanilang mga kabaligtaran ay tinatawag na white witch. Kasama nila, ikinwento niya kay Theo ang tungkol sa mga superhuman na nagmutate sa mga immortal na vampira, at walang katapusang pagbabagong buhay na mga werewolf na nakipaglaban sa Demon Lord noong nakaraan. Ang pagdinig tungkol sa napakaraming makapangyarihang tao ay nagpalumo kay Theo tungkol sa kung gaano kawalang kapangyarihan ang mga tao sa kanyang tinubuang bayan, habang sinasabi sa kanya ni Seleucus na tiyak na ililigtas niya sila balang araw. Pinatawag sila ni Valir, na nagpakilala sa kanila kay Jezza, ang elder ng mga White Witches. Inutusan ni Valir sina Theo at Seleucus na magtungo sa kagubatan ng walang hanggang kadiliman, at makipagkita sa mga taong lobo na biglang umalis sa kanilang mga tahanan. Ipinaliwanag ni Jezza na ang kagubatan ay teritoryo ng mga vampira, at tila may masamang dugo sa pagitan nila at ng mga taong lobo. Agad silang umalis patungo sa kagubatan at nakasalubong nila ang isang grupo ng mga pagalit na werewolves na ayaw makipag-usap sa kanila tungkol sa nangyari. Biglang dumating ang isang nagsasalitang paniki sa pinangyarihan, sinabi sa mga taong lobo na si Theo ang panauhin ng hari ng vampira at hiniling sa kanila na payagan siya. Galit na galit ang mga taong lobo sa hari ng vampira, at hiniling nila na ibalik sa kanila ang kanilang reyna at ang kanyang mga anak na babae, ngunit hindi sila pinansin ng paniki at lumipad palayo. Sinundan ito ni Theo at nangako sa mga taong lobo na gagawin niya ang lahat para tulungan sila sa anumang paraan na magagawa niya. Hindi nagtagal ay narating nila ang Vampire King's Castle kung saan ibinunyag niya na kinuha ng isang itim na mangkukulam na nagngangalang Yalma ang Werewolf Queen. Wala siyang planong makialam sa kanilang labanan, at ipinahayag na hindi na siya kakampi sa mga taong lobo or sa mga maharlika. Ipinahayag ng haring vampira na ang lahat ng maharlika na may taglay na crest ay kanyang mga kaaway ngayon, at gusto niyang basain ang mundo sa kaguluhan na minsan niyang nilabanan. Inaangkin niya na kung ang mga maharlika ay magkaisa at lumikha ng selyo ng emperador, ito ay magpapalayas ng chaos para sa kabutihan at ang mga superhuman ay mawawalan ng kanilang mga kapangyarihan. Ang hari ng vampira ay magiging isang normal na tao at hindi niya iyon gusto.
Iniisip ni Silake na siya ang may pananagutan sa pagpapakawalan ng Demon King sa panahon ng trahedya ng kasal, ngunit ang kanyang mga salita ay kumikislap sa hari ng vampira sa maling paraan. Handa si Teo na labanan siya, ngunit hindi interesado ang vampira at umalis siya ngunit hindi bago sabihin sa kanila ang lokasyon ng Werewolf Queen. Nagmamadali sina Teo at Silake sa lugar kung saan nakikipaglaban ang Werewolf Queen laban sa Black Witch na si Yolma para protektahan ang kanyang mga anak na babae. Gusto ng witch na tapusin ang Reyna at gamitin siya bilang sakripisyo para ipatawag ang Demon Lord, at malapit na niyang gawin iyon. Dumating doon si Teo bago niya matapos ang Reyna, at hinarap ang mangkukulam na galit ng mapagtanto na iniwan siya ng haring vampira upang labanan silang mag-isa. Naniniwala si Yolma na wala silang laban sa kanya, at ipinadala niya ang kanyang mga gargoyle monster upang labanan ang mga ito. Gumagamit si Silake ng mahika ng kidlat ngunit hindi ito sapat para pigilan ang paglapit ng mga gargoyle monster. Tinalo ni Teo ang umatake sa kanya at pagkatapos ay agad na pinuntahan si Silake. Pansamantala, inihahanda ni Yolma ang kanyang ultimate attack at ipinadala ang kanyang supercharge na pag-atake patungo kay Teo. Sinubukan ni Silake na harangin ito gamit ang kanyang magic barrier, ngunit ang pag-atake ay tumagos dito at bahagya itong nadepensahan ni Teo. Ginagamit niya ang kanyang crest para i-enchant ang kanyang espada at pinalihis ang pag-atake kaya tumama ito sa bubong. Nakita ng werewolf na Reyna ang pagkakataong ito at sinusugod si Yolma pagkatapos mag-transform, ngunit isa lamang distraction at ang kanyang tunay na layunin ay palayain ang kanyang mga bihag na anak na babae. Inaatake ng witch ang mga baging at tinawag pa ang mga gargoyle monster para i-backup siya, ngunit mabilis na tinapos ng Reyna ang mga ito bago siya inatake. Sinubukan ng witch na tumakas gamit ang kanyang walis at inatake niya ang Werewolf Queen para pigilan siya, na nagawa pang mag-iwan ng malalim na gasgas sa kanyang mga binti at sinalo siya ni Teo habang siya ay nahuhulog. Nag-transform din ang mga anak na babae ng Reyna para lumaban sa mangkukulam, ngunit iniiwasan niya ang mga ito pati na rin ang pag-atake ni Silake at tumakas sa butas sa kisame. Ang mga babae ay agad na sumugod sa tagiliran ng kanilang ina ngunit siya ay nakakuha ng labis na pinsala upang mabuhay ito. Hiniling niya kay Teo na akayin ang kanyang mga anak na babae sa labas, at pagkatapos ay mabilis na nasawi. Tinupad ni Teo ang kanyang pangako at dinala siya pabalik sa angkan kasama ang kanyang nasawi na katawan. Ang mga werewolves ay nag-organisa ng libing para sa kanilang Reyna na ang katawan ay nagiging chaos energy, at nagkalat sa kanyang mga anak. Ang bagong pinuno ng mga taong lobo ay nagpapasalamat kay Teo sa pagligtas sa kanyang mga kapatid na babae, at sa pagbabalik ng katawan ng kanyang ina at ipinangako ang kanyang katapatan sa kanya. Pagkatapos ay pinangasiwaan ni Teo ang Vampire King's Castle, at nakipag-usap kay Silake kung paano magiging kapaki-pakinabang para sa kanila ang pakikipagtulungan sa mga residente ng kagubatan. Gayunpaman, napagtanto niya kung gaano siya kaina pagkatapos ng pakikipaglaban sa isang Black Witch at ipinahayag na dapat siyang lumakas sa anumang paraan. Nangako si Silake na lalago siya sa tabi niya at ganoon din si Irvin, at ang kambal na werewolf sisters na naging maid ni Teo ngayon. Di nagtagal pagkatapos noon ay nakatanggap si Valir ng isang imbitasyon sa taunang pagpupulong ng Union Nobles. Ayaw niyang pumunta ngunit wala siyang pagpipilian sa bagay na iyon, at tiniyak sa kanya ng kanyang redhead mage na si Margareta na pupurihin siya ng lahat para sa kanyang kamakailang pakikipaglaban kay Marina. Hindi ganon kasigurado si Valir tungkol sa bagay na iyon dahil hindi iyon magugustuhan ng ex-fiancé ni Marina, at binago niya ang hindi komportableng paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng kaarawan ni Margareta. Nasasaktan si Margareta kapag tinanong siya nito at lumabas ng kwarto niya. Nakita siya ni Silake at ng iba pang wizard at napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Tila, natutunan ni Valir ang sining ng pakikipag-date mula mismo sa isang batikang aktor, at pinakawalan niya ang lahat ng kanyang wizard na babae kapag sila ay 25. Ayaw ni Margareta na umalis sa kanyang paningin dahil mahal na mahal siya nito. Pumunta si Silake para kausapin si Valir para sa kanya. Sa palagay niya ay hindi magandang bagay para sa kanya na panatilihing kasama niya si Margareta habang buhay, dahil dapat itong magkaroon ng kalayaan na magsimula ng isang pamilya at mamuhay ng kanyang buhay. Inutusan ni Valir si Silake na maghanda para sa birthday party, at pagkatapos ay lumipat sa paksa ng taunang pagpupulong ng unyon. Sinabi niya kay Silake na sasamahan siya nito kasama sina Teo at Lancelot.
Ipinaliwanag niya na si Bishka, ang pinuno ng bayang Kinalacan ni Teo, ay pupunta rin sa pulong kaya gusto niyang doon sila magkaharap. Sa lalong madaling panahon, ginunita ang ika-25 kaarawan ni Margareta at mukhang medyo malungkot siya na malapit na siyang magretiro. Nakalimutan niya ito saglit habang masigasig siyang sumasayaw kasama si Valir, ngunit sa pagtatapos ng sayaw, muling naging masama ang kanyang kalooban. Habang nakikipag-usap sina Margareta at Valir sa mga panauhin, pinag-uusapan ni Teo at Celiaca kung gaano sila kahirap na magkasama. Pagkatapos ay hinailan ni Teo si Celiaca sa dance floor matapos ma-inspire sa performance na ngayon lang niya nakita, pero hindi man lang siya marunong sumayaw, at kailangan siyang turuan ni Celiaca na sumayaw. Maya-maya, nilapitan siya ni Prinsipe Milsap at tinawag siyang dakilang payaso. Sinabi ni Teo na tatanggapin niya ito bilang isang papuri na maaari niyang aliwin ng prinsipe, na hindi nagugustuhan ang kanyang tugon. Tinawag niya siya sa labas at hinahamon siya sa isang tunggalian. Hinatake ni Milsap si Teo ng may mabangis na intensidad, ngunit patuloy niyang hinaharangan ang kanyang mga pag-atake. Tinawag siyang duwag ni Milsap na walang lakas ng loob na gumanti, ngunit natigilan siya nang mag-counterattack si Teo. Iyon ay hindi sapat upang talunin ang may karanasang prinsipe sa laban, at pinatumba niya si Teo sa kanyang mga paa bago sabihin sa kanya na sumuko sa kanyang pagtatanggol na saloobin. Sinasabi niya na ang mga walang silbi na maharlika na tulad niya ang dahilan kung bakit humahaba ang panahon ng kaguluhan, at ipinapahayag na dapat maging puno ng ambisyon ang lahat na tapusin ang kanilang kaaway at maging emperador. Tinanggihan ni Teo ang kanyang paraan ng pamumuhay, at nagalit si Milsap ngunit umalis siya bago sabihin sa lalaki na ang kanyang mga aksyon ay magdudulot sa kanya ng buhay ng kanyang mga kaalyado sa hinaharap. Pumunta doon si Celiaca para emosyonal na suportahan si Teo, at sinabihan siya na dapat niyang sundin ang kanyang landas ng matapat, at susuportahan siya nito anuman ang mga pagpipilian na gagawin niya. Sa lalong madaling panahon, oras na para umalis para sa pulong ng Unyon, ngunit si Valir at ang kanyang mga kaalyado ay mayroon ding mga plano na sakupin ang mga teritoryong nasa pagitan nila at ng lugar ng pagpupulong. Habang sila ay naglalakbay, nakarating sila sa isang kalapit na kaharian kung saan ang ilang mga maharlika ay kumampi sa kanila, habang ang iba ay nananatili sa panig ng kanilang hari. Pinamunuan ni Lancelot ang hukbo, at hiniling ni Celiaca sa kanya na hayaan si Teo na alagaan ang isa sa mga kilalang independenteng maharlika, habang si Milsap ay umalis na mag-isa upang talunin ang kanang kamay ng hari. Direkta siyang pumasok sa kastilyo ng kaaway, at sinabihan ng maharlika at ang kanyang mga tauhan na ibigay ang kanilang mga crest at lupain sa kanya. Binibigyan niya sila ng 3 araw para mag-empake at umalis, at nangako siyang tatapusin ang sinumang mananatili ng mas matagal kaysa doon. Pinagtatawanan siya ng maharlika, iniisip na siya ay walang isip, at inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin siya. Si Milsap ay napapaligiran ng mga kaaway, at habang inaatake siya ng maharlika, madali niya itong dinasormahan at pinaslang bago siya makapagmakaawa para sa kanyang buhay. Inatake siya ng iba pang mga maharlika, ngunit mabilis silang tinapos ni Milsap at sinisipsip ang kanilang chaos energy sa kanyang crest. Iniwan niya ang isang saksi at sinabihan siyang tahimik na ibigay ang lupa kapag dumating si Lancelot dito. Sa kanyang pagbabalik sa kampo, iniisip ni Milsap kung paano haharapin ni Teo ang maharlika na ipinagkatiwales sa kanya. Sa kabilang banda, nakapasok na si Teo sa teritoryo ng maharlikang kakalabanin niya. Pagkatapos ng mahabang talakayan kay Celiaca tungkol sa kanilang pinakamahusay na hakbang, narinig ng lahat sa lungsod ang tungkol sa pagkatalo niya sa mga kabalyero ng alyansa, at sinundan nila siya habang papunta siya upang makilala ang maharlika, si Ivan. Sinabi sa kanya ni Ivan na wala siyang planong sumuko sa puwersa ng Unyon at hiniling sa kanya na umatras. Sinabi sa kanya ni Teo na kahit bumalik siya na walang dala, si Lancelot at ang kanyang hukbo ay malapit nang sumugod sa lungsod na ito, at kukunin nila ito sa pamamagitan ng puwersa. Hiniling niya kay Ivan na labanan siya sa labas ng kastilyo upang ang kanyang mga tao ay hindi mahuli sa labanan. Bilang isang matalino at karampatang pinuno, sumang-ayon si Ivan sa panukala ni Teo dahil walang paraan na mapipigilan niya ang kanyang teritoryo na mapunta sa puwersa ng Unyon. Ayaw ng kanyang mga tao na lumaban siyang mag-isa, at kinukumbinsi nila siya na susundan siya kahit saan siya magpunta. Naantig si Teo sa kanyang debosyon, at sinabi ni Teo kay Ivan na dapat niyang pahalagahan ang kanyang mga tao kaysa sa kanyang katapatan sa alliance.
Pinag-iisipan ito ni Ivan sandali, at pagkatapos ay nagpa siya na lumipat ng panig at sumali sa unyon upang patuloy siyang mamuno sa kanyang mga tao. Hayagan din niyang hinahangaan si Theo, na sinasabi na siya ay isang tao na may mahusay na mga mithiin, at ang bawat maharlika ay dapat na higit na katulad niya. Si Ivan ay nanumpa ng katapatan kay Theo, nangako na kakampi sa kanya kapag nakuha na niya ang kanyang titulo at lupain. Sa kalaunan, ang lungsod ay nagpapakita ng mga watawat ng unyon sa tabi ng kanilang sariling watawat, habang sinabi ni Silake na si Theo ay lumampas sa kanyang inaasahan sa pamamagitan ng pagkumbinsi kay Ivan na sumuko ng mabilis. Sa pangunahing larangan ng digmaan, natalo ni Lancelot ang hari ng bansa, at ang balita ay nakarating kay Valir. Siya ay masaya na sila ay nanalo ng walang maraming nasawi salamat kina Theo at Millsap na nag-iisang kumapit sa kanilang mga laban. Di nagtagal pagkatapos nito, narating nila ang taunang pagpupulong ng mga maharlika ng unyon, at nakita ni Theo ang kanyang sarili na wala sa lugar doon. Ang mga maharlika ay nahahati sa mga paksayon kung saan ang ilan sa kanila ay bumabati kay Valir bilang isang bayani para sa pagsakop sa mga kaharian, habang ang iba ay nagsasabi na ito ay nakapipinsales sa kapayapaan ng kontinente. Di nagtagal, dumating sa party si Lexter, ang pinuno ng unyon at ang groom ng trahedya na kasal. Siya ay medyo nahihiya, ngunit ang kanyang hitsura ay sapat na upang mapugian ang lahat ng mga babae sa kanya nang hindi man lang nagpapakyot. Binati niya si Valir, nagpasalamat kay Silake sa pagligtas sa kanyang buhay sa trahedya ng kasal, at pagkatapos ay inilipat ang lahat ng kanyang atensyon kay Theo, na sinasabing siya ay isang mahusay na tagahanga ng kanyang mga nagawa. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Valir si Theo upang makilala si Bosini, ang kasalukuyang Panginoon ng kanyang tinubuang bayan, na nagbabala sa kanya na huwag bumalik sa isla kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Mamayang gabi, habang nagpapahinga si Theo sa kanyang silid, dumating si Lexter upang kausapin siya ng pribado. Siya ay naguguluhan na ang pinuno ng unyon ay dumating upang makita ang isang katulad niya, ngunit si Lexter ay tumugon na siya ay tumitingala sa kanya. Narinig ni Lexter kung paano bumangon si Theo mula sa mga lansangan at naging pinuno ng Timog, ngunit ibinigay niya ang lahat para sa kanyang babaeng kasama. Umiiyak siya, na sinasabing mahal na mahal din niya si Marina at handang isuko ang kanyang titulo at lupa para makapiling siya, ngunit hindi ito aalis sa kanyang landas. Sinabi ni Lexter na gusto niyang magkaisa ang mga maharlika sa buong kontinente at mapayapang pandayin ang crest ng emperador na maaaring magpalayas ng kaguluhan sa mundo para sa kabutihan. Naantig si Theo sa kanyang mga salita at nangakong gagawin ang kanyang makakaya upang matupad ang kanyang mga pangarap, at tulungan siyang muling makasama si Marina. Pinasalamatan siya ni Lexter at hiniling sa kanya na makahanap ng kaligayahan kasama si Silake bago umalis. Habang papasakay na siya sa kanyang karwahe, napansin ni Irvin na inaatake sila at pinaalalahanan ang lahat. Hinaharangan ni Silake ang ilang arrow gamit ang kanyang magic wall bago sumugod ang mga attacker kay Lexter. Nag-transform ang werewolf twins at isa-isang tinapos ang mga umaatake habang pinipigilan din sila ni Theo at iba pang mga guard. Nang bumagsak ang isa sa mga umaatake, napansin ni Theo ang marka ni Bosini sa kanyang ulo at sinabi na siya ay hindi hihigit sa isang papay ngayon. Napagtanto niya na hindi si Lexter ang hinahabol ng mga umaatake kundi siya, at ipinaglalaban niya ang kanyang buhay. Si Silake ay malapit nang atakihin ng isang kaaway, ngunit ang ang demonyong nagtatago sa kanyang anino ay lumabas upang iligtas siya. Habang inaasikaso ang lahat ng mga umaatake, iniulat ni Irvin kay Silake na habang hinaharap niya ang mga sniper ng kaaway, nakipag-away siya sa isang assassin na nagawang magbigay sa kanya ng konting sugat. Di nagtagal, umalis si Lexter, sinisisi pa rin ang sarili sa tangkang pagpaslang. Alam ni Theo na siya ang tunay na target, at sinabi ni Silake na mula nang masangkot si Lexter, ang mga araw ni Bosini ay bilang na ngayon. Naniniwala siya na hindi bababa sa masisipa siya sa unyon, at malapit na silang magkaroon ng pagkakataon na kumilos. Kinabukasan, ipinaalam ni Theo kay Valir ang tungkol sa pagtatangkang pagpaslang at tungkol sa pag-ibig pa rin ni Lexter kay Marina. Natutuwa si Valir na marinig ang tungkol sa pangalawang bagay, at binibigkas ang kwento kung paano nagmahalan sina Lexter at Marina. Nag-aaral sila sa akademya at nagkita isang araw habang hinahangaan ni Lexter ang kagandahan ng ilang bato sa kalsada. Sa sandaling makita niya si Marina, nakaramdam siya ng matinding pagkagusto para sa kanya na agad siyang niyayang ligawan.
Nagpadala siya ng daan-daang liham ng pag-ibig sa kanya, at gumawa ng magandang disenyo ng rosas sa kanyang hardin bago niya ito tuluyang binigyan ng atensyon para pasalamatan siya. Nagpunta si Marina sa isang masquerade ball kung saan sinubukang ipatong ng random na lalaki ang kanyang mga kamay sa kanya. Nang harapin siya nito, naging marahas siya, at nang dumating si Lexter upang protektahan ang kanyang crush, natambo siya sa isang suntok. Naantig si Marina sa kanyang kilos at dinala siya sa kanyang silid kung saan nalaman nilang kabilang sila sa mga pamilya ng kaaway. Dahil alam nilang walang paraan para magkasama sila, nagsalo sila ng kiss bago tuluyang umalis si Marina sa kanyang buhay. Matagal siyang nanlumo dahil doon, at dinala siya ng kanyang mga katulong kay Lexter, na nagtuturo sa ilang mahihirap na bata na kumanta. Inamin ni Marina ang kanyang nararamdaman sa kanya at ipinahayag na sa kabila ng awayan ng kanilang pamilya, magpapakasal sila balang araw. Sinabi ni Valir na iyon ang buong kwento, at sa oras na iyon, suportado niya ang kanilang kasal. Di nagtagal pagkatapos nito, ginanap ang komperensya ng mga maharlika, at ipinatapon muna nila si Bossini sa labas ng unyon. Susunod, sinisisi ng isang maharlika si Valir sa pakikipaglaban kay Marina at pagbabawas ng pagkakataon ng isang mapayapang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Theo na kasalanan niya ang pag-aaway, at dumating lang si Valir para tulungan siya. Ang mga maharlika ay hindi maaaring makipagdebate ng matagal laban kay Valir, at ang desisyon na pumunta sa digmaan laban sa Alliance ay naipasa. Pagkatapos nito, hinarap ni Lexter ang maharlika habang sinasabi niya na siya ang kanilang pinuno dahil ito ang posisyon ng kanyang ama. Naniniwala siya na hindi na siya nababagay sa tungkuling iyon at gusto niyang may mapili kaagad na bagong pinuno. Iminungkahi niya si Valir na maging susunod na pinuno dahil sa kanyang lakas ng militar, ngunit tinanggihan niya ang promosyon dahil ayaw niyang labanan ang kanyang pinsan na si Marina hanggang kasawian. Sinasamantala ito, tumayo si Marco para sa posisyon ng susunod na pinuno. Walang sino mang sumasalungat sa kanya, at ang unang bagay na ginagawa niya ay itigil ang lahat ng pakikidigma at ipagpatuloy ang mga kasunduan sa kapayapaan sa Alliance. Karamihan sa mga tao ay natutuwa sa desisyong ito, ngunit hindi si Lexter dahil alam niyang gustong pakasalan ni Marco si Marina upang matiyak ang kapayapaan. Nang makarating ang mensahe kay Marina, tumanggi siyang tanggapin ang kasunduan sa kapayapaan at sinabi sa kanyang court wizard si Aldo na maghanda para sa digmaan. Naguguluhan siya sa desisyong ito dahil mahal pa rin niya si Lexter, at iniisip niya na wala ng paraan para iligtas ang kanilang pagmamahalan ngayon. Di nagtagal pagkatapos noon, isang maharlika ang dumating kay Valir na nagsasabi sa kanya na ang hukbo ni Marina ay nakarating na sa kanilang kalapit na teritoryo, at maaari nilang salakayin sila anumang oras. Sinabi sa kanya ni Millsap at Selaka na hindi niya dapat sundin ang patakarang pangkapayapaan ng Unyon at agad na mag-counterattack, ngunit tumanggi si Valir na gawin iyon. Hindi siya nasiyahan sa pagpupursige ni Selaka at pinaalis siya at si Theo bago sabihin sa maharlika. Habang naglalakbay sina Selaka at Theo pabalik sa kanilang teritoryo sa Forest of Darkness, nagalit pa rin si Selaka na hindi pinansin ni Valir ang kanyang payo kapag wala silang paraan upang maiwasan ang digmaan. Para mawala siya sa kanyang malungkot na kalagayan, inanyayahan siya ni Theo sa paglilibot sa teritoryo, ngunit ang nahanap lang nila ay ang malamig na mapanghusgang titig ng mga tao sa kagubatan. Patuloy silang naglalakbay sa madilim na kagubatan habang nakikipaglaban sa mga halimaw, at ginalugad ang hindi kilalang mga lugar. Malapit nang umulan, pagkatapos ay sumilong sila sa isang guwang ng isang puno. Si Theo ay nakikibahagi sa isang kumot kay Selaka upang panatilihing mainit ang kanilang sarili. Pinag-uusapan nila kung gaano sila kasaya na makasama ang isa't isa, at sinabi ni Theo kay Selaka kung gaano siya nag-aalala na baka tuluyan na itong maging contracted wizard ni Valir. Tiniyak ni Selaka sa kanya na hinding-hindi siya aalis sa tabi niya, at niyakap siya ni Theo, na sinasabi sa kanya kung gaano siya kahalaga sa kanya. Hindi na kinaya ni Selaka at ipinagtapat ang nararamdaman para sa kanya, at inamin ni Theo na mahal din siya nito bago sila magsimulang ng isang bagay. Sa kabilang banda, nagsimula na ang digmaan sa pagitan ni Marina at ng kapitbahay ni Valir, at dumating si Millsap upang tumulong sa kanyang sariling kagustuhan. Iniiwasan niya at pinalihis ang mga crossbow ng plasma ng mga Knight Alliance, at tinapos ang isang buong squad ng mag-isa. Nagulat si Marina nang makita ang isang tao sa kanyang kalibre, at sa pagpupulong ng kanyang mga kabalyero mamaya, pumayag siyang labagin ang mga kasunduan sa digmaan sa pamamagitan ng paggamit ng artipisyal na lason ng chaos upang sakupin ang kuta ng kaaway.
Ang kanyang mga kabalyero ay nabigla sa kanyang desisyon, ngunit sinabi niya na hindi nila kayang matalo sa digmaang ito. Nagpadala siya ng mga sumusunod upang lumikha ng poison chaos sa dagat, habang sinasabi sa kanyang mga alagad na magpadala ng mensahe kay Millsap. Lumilikha si Roberto ng poison chaos, at pagkatapos ay ipinadala ito patungo sa kuta ng kaaway gamit ang hangin. Nilamon ng lason ang kuta at nawalan ng kakayahan ang lahat ng mga sundalo na lumaban. Mabilis na sinalakay ni Marina at ng kanyang mga kabalyero ang lugar, at pinaslang ang lahat ng mga sundalo pati na rin ang kanilang pinuno bago sunugin ang kuta. Pinagmamasdan ni Millsap ang one-sided na pag-atake mula sa malayo, at natutuwa siya. Biglang lumapit sa kanya ang mga assistant ni Marina at inanyayahan siyang makipagkita sa kanya. Tinanggap niya ang imbitasyon ngunit sinabi sa mga assistant na dalhin si Marina sa kanya. Nagpasya si Millsap na talikuran si Valir dahil wala siyang ambisyon na pag-isahin ang kontinente bilang isa, at ngayon ay gusto niyang suportahan si Marina. Hindi nagtagal ay dumating si Marina upang salubungin siya, at hiniling sa kanya na suportahan ang alliance sa pagkakaisa ng kontinente. Tinanong siya ni Millsap tungkol sa relasyon nila ni Lexter, at alam niyang nagsisinungaling si Marina nang sabihin niyang hindi na niya mahal ito. Sinabi ni Millsap sa kanya na sasali siya sa alliance sa ilalim lamang ng isang kondisyon, at iyon ay kung matutulog siya sa kanya ngayong gabi. Tinanggap ni Marina ang kanyang kondisyon, na sinasabi sa kanya na ito ay tatagal lamang ng magdamag, at na hinding-hindi ito magiging sa kanya, anuman ang mangyari. Walang isyu si Millsap tungkol doon, at hinahayaan siya ni Marina na makipag-usap sa kanya para sa kapakanan ng kanyang mga ambisyon. Opisyal na siyang kabilang sa alliance ngayon. Maya-maya pa ay handa na si Marina na magmarcha papasok sa teritoryo ni Valir. Sinabi sa kanya ni Roberto na pinaslang ni Millsap ang kanyang ama, naging hari ng kanyang bansa, at opisyal na nagpa siya na maging kaalyado sa alliance. Naghahanda na rin si Valir na harapin siya, at nanawagan siya sa lahat ng kanyang mga kaalyado na makipagsanib puwersa sa kanya. Nakita ng kanyang mga wizard si Millsap sa kanyang fleet ng mga barkong pandigma na papalapit sa kanila, ngunit naramdaman ni Valir na may kakaibang nangyayari at inutusan silang ihanda ang kanilang mga armas. Habang papunta siya sa mga pantalan, sa pantalan ay nakasalubong niya si Margareta, na nagpaalam sa kanya na si Millsap ay sumama sa tabi ni Marina at pinaslang pa ang kanyang ama mula nang makahadlang siya sa kanila. Hindi makapaniwala si Valir, at napagtanto niyang hindi magiging madali ang pagkapanalo sa laban na ito. Ngayon ay inutusan niya ang kanyang mga barko na salakayin ng fleet ni Millsap na mabilis na gumanti at tumalon sa mga barko ni Valir na mabilis na pinaslang ang kanyang mga sundalo. Mabilis na inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na sirain ang manibela, at buhusan ng langis ang buong barko. Inabandona nila ang barko pagkatapos na gawin iyon, at sinunog ito ng kapitan upang maibaba si Millsap kasama niya. Iyon ay lubos na walang silbi, at pinaslang ni Millsap ang kapitan pagkatapos ng maikling labanan at pagkatapos ay nakatakas sa nasusunog na barko. Samantala, ang mga wizard ni Valir ay gumagamit ng isang higanteng lens upang sunugin ang mga barko ni Millsap ng isa-isa. Sa paglabas niya sa dagat, nagpa siya si Millsap na umatras sa ngayon dahil masyadong maraming pinsala ang nakuha ng kanyang tropa ngayon. Bumalik sa kanyang palasyo, napagtanto ni Valir na kung matatalo lang niya si Millsap, mawawalan ng kalahati ng kapangyarihan ang mga puwersa ng alliance, at plano niyang personal na sumali sa labanan. Di nagtagal ay determinado rin si Margareta na sumama sa kanya, na sinasabing minsang pinaslang ni Millsap ang kanyang buong angkan. Di nagtagal pagkatapos nito, dumating sa eksena ang isa sa mga kaalyado ni Valir na may dalang napakalaking barkong pandigma at sinira ang armada ni Millsap. Napagtanto ni Millsap na imposibleng manalo sa labanan sa dagat at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sumugod kaagad sa pampang. Sa kabilang banda, tinalo ng puwersa ni Marina ang isa sa pinakamalakas na kaalyado ni Valir. Hindi nagtagal, sumali sa kanyang puwersa si Millsap at iba pang mga kaalyado, at ipinahayag ni Marina na magsisimula na ang tunay na labanan. Ang Viking Princess sa kanyang tabi ay humahantong sa isang higanteng fleet ng mga barkong pandigma sa kastilyo ni Valir sa gabi, at napagtanto niya na hindi siya maaaring manalo. Ngayon ay nagpa siya si Valir na lumaban hanggang sa wakas, at inutusan ang kanyang mga wizard na makipag-ugnayan sa lahat ng mga maharlika sa ilalim niya at sabihin sa kanya na sumuko. Naghanda si Valir para sa laban sa tulong ni Margareta, at sa wakas ay inamin niya na mahal din niya ito at maaari silang masawi ng magkasama.
Ang dambuhalang battleship ay nakaharap sa fleet ng 1,000 barko ni Marina, ngunit sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, hindi sila maaaring manalo. Upang mapabagsak ang pinakamaraming kalaban hanggat maaari, pinasabog ng isang tao ang higanteng barko, ngunit hindi iyon nagdudulot ng malaking pinsala sa fleet ng kaaway. Inaatake ng mga kaaway ang kastilyo ni Valir mula sa lahat ng panig, at pinangunahan ni Marina ang pag-atake mula sa harapan. Malapit na nilang sirain ang pinto ng kanyang kastilyo, at si Valir at Margareta ay handang harapin silang lahat ng mag-isa. Ginagamit ni Margareta ang kanyang ultimate spell at tinakpan ang sarili sa apoy. Sinunog niya ang mga linya ng kaaway, at tinapos ni Valir ang lahat ng mga kaaway sa kanyang paraan. Malapit nang maubusan ng gas si Margareta, ngunit nang dumating si Valir para suportahan siya, itinulak niya ito pabalik sa kaligtasan bago gamitin ang lahat ng natitirang lakas niya para sirain ang sarili. Si Margareta ay naging abo pagkatapos ng pagsabog, at ang malungkot na Valir ay sumusugod sa mga sundalo ng kaaway nang walang anumang pag-aalala para sa pagtatanggol. Inutusan ni Marina ang kanyang kabalyero na i-take ang mga crossbow ng plasma sa kanya, ngunit hineranggan niya ang kanilang combo attack gamit ang kanyang crest. Si Marina ay namangha nang makita iyon, at nagpasya siyang kausapin ang kanyang pinsan sa isang huling sandali. Malugod siyang tinanggap ni Valir, at niyakap siya ni Marina habang sinasabi sa kanya na sumuko siya. Hiniling ni Valir sa kanya na sundin ang landas na pinili niya para sa kanyang sarili at nais niyang pakasalan niya si Lexter, at mahanap ang kanyang kaligayahan balang araw. Sa pamamagitan nito, siya ay nasawi, at ang kanyang crest ay nabasag. Ang kanyang mga sundalo ay nagalit at naglunsad ng isang pag-atake ng pagpapakasawi sa mga kaaway, ngunit ito ay walang silbi, at sa pamamagitan ng pagluluksa ay nasakop ni Marina ang kastilyo. Pumunta siya sa silid ng trono kung saan sinabi sa kanya ng isa sa mga wizard ni Valir na maaaring nasakop na niya ang kastilyo, ngunit lahat ay magiging tapat pa rin kay Valir. Pagkatapos ay pinaslang niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng lason, habang ang iba ay nag-aalok din na pagalingin ang mga nasugatan sa panig ni Marina. Pagkatapos ay ibinigay ni Marina ang crest at teritoryo ni Valir kay Millsap, habang pinamumunuan niya ang kanyang army upang sakupin ang natitirang bahagi ng kontinente. Hindi nagtagal ay nakarating sa kanyang mga kaalyado ang balita tungkol sa pagkasawi ni Valir, at nadurog ang puso ni Theo nang marinig niya ang tungkol dito. Ang lahat ng mga kaalyado ni Valir ay nagtitipon, at sila ay bumuo ng isang hiwalay na grupo na tinatawag na treaty upang ipaghiganti ang kanyang pagkasawi, at pigilan ang alliance sa pagsakop sa kontinente. Naniniwala ang lahat na si Lancelot ang dapat na susunod na pinuno, ngunit tumugon siya na siya pa rin ang subordinate ni Theo at hinirang siya upang maging pinuno nila sa halip. Hindi nakikita ng mga maharlika si Theo bilang pinunong material, at nakipagtalo kay Lancelot tungkol sa kanyang desisyon. Humakbang si Theo, at sinabi sa lahat na papatunayan niya ang kanyang kahalagahan bilang isang pinuno sa darating na laban upang matanggap siya ng lahat. Nagpa siya ang mga maharlika na ihalal si Lancelot bilang kanilang pinuno hanggang sa mapatunayan ni Theo na mas magaling siya sa kanya. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Millsap na lupigin ang mga maharlika sa ilalim ng utos ni Valir, ngunit tumanggi silang magpasakop sa kanya at lumaban ng buong lakas. Habang siya ay nakaupo sa kanyang trono, dumating ang isa sa mga wizard ni Marina upang ihatid ang kanyang mensahe sa kanya, at hiniling sa kanya na bawiin ang mga teritoryong minsang nasakop ni Valir. Hiniling ng wizard kay Millsap na mag-ingat sa lakas ng kanilang kaaway, ngunit hindi niya gusto ang sinumang nakikipag-usap sa kanya. Hindi nagtagal, pinamunuan ni Millsap ang kanyang hukbo laban sa mga kalaban at dinaig sila. Ang kapatid ni Valir, na siyang namamahala sa hukbo, ay nagpa siya na umatras at hinikayat si Millsap na sundan siya kung saan naghihintay si Lancelot kasama ang kanyang hukbo. Sina Lancelot at Millsap ay talagang sabik na lumaban sa isa't isa at sumugod sa unahan bago ang kanilang mga hukbo. Nagpapalitan sila ng malalakas na atake, at sa lalong madaling panahon ang kanilang mga hukbo ay sumabak din sa labanan. Nagkaroon ng pinsala si Lancelot at agad na tumakas, ngunit nagawa rin niyang masugatan si Millsap na napagtanto na siya lamang ang lalaking malakas na lumaban sa kanya. Naniniwala siyang daw sila ngayon at nagpa siyang umatras mula sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, narating na ni Marina ang teritoryo ni Theo, at nagsisisi siya sa pagtanggi na siya ay sumali sa alliance noong nakaraan. Sa tingin ni Marina ay wala itong malakas na hukbo sa ngayon, ngunit ayaw pa rin niyang makipaglaban sa kanya at kay Seleucus sa kabila ng mga sinumpaang kaaway niya.
Gusto ni Marina na makausap si Teo sa huling pagkakataon bago magsimula ang labanan, at hilingin sa kanyang wizard na magpadala ng mensahe sa kanya. Natanggap ni Teo ang mensahe sa lalong madaling panahon, at iniisip kung ano ang gustong pag-usapan ni Marina kapag walang paraan upang maiwasan ang away sa pagitan nila. Sinabi ni Silaka na maaaring nagustuhan niya ito, at iyon ang dahilan kung bakit ang pagpupulong ay personal at hindi pampulitika. Naiintindihan naman ito ni Teo at pumayag na makipagkita sa kanya dahil may sasabihin din ito sa kanya. Nais ding makilala ni Silaka ang kanyang ama sa huling pagkakataon, dahil sa kabila ng pagiging hindi responsable tatay pa rin niya ito. Bumisita sila sa tent ni Marina para makipagkita sa kanya, at niyakap ni Silaka ang kanyang ama bago sila nagsimulang mag-usap. Nakipagkamay si Marina kay Teo habang sinasabi sa kanya na narinig niya ang mga magagandang bagay tungkol sa kanya. Sumagot si Teo na marami siyang narinig na hindi magandang tsismis tungkol sa paraan ng pakikipag-away niya, at sinabing tila iba siya sa personal. Ibinunyag ni Teo na nakilala niya si Lexter minsan at mahal pa rin niya ito ng buong puso. Gusto ni Teo na magsama silang muli, ngunit ipinagkibit-balikat ni Marina ang kanyang mga salita bago sabihin sa kanya na sinabi rin ni Valir ang parehong bagay sa kanya bago siya nasawi. Pagkatapos ay idineklara niya na siya at si Lexter ay dalawang walang silbi, at ang tanging paraan upang wakasan ang panahon ng kaguluhan ay ang lupigin ang kontinente sa pamamagitan ng digmaan. Handa siyang magbuhos ng maraming dugo kung kinakailangan para doon, at sinabi kay Teo na ayaw niyang labanan siya ngunit babawiin niya ang teritoryong ito sa anumang paraan. Natapos ang pagpupulong doon, at sa pagbabalik ni Teo sa kanyang kastilyo, sinabi niyang mahal pa rin ni Marina si Lexter at gusto niyang pagsamahin silang muli. Sumagot si Silaka na kakailanganin ng isang himala, at determinado siyang gumawa ng isang himala. Nagulat si Silaka sa mga sinabi nito, ngunit ang sumunod na ginawa ni Teo ay nagdulot sa kanya ng pagkalito. Kinis niya siya sa harap ng lahat ng kanyang mga sundalo, at namula si Silaka habang sinasabi nito sa kanya na hindi ito ang tamang lugar or oras para gawin iyon. Sumagot si Teo na sadyang kinis niya siya sa harap ng kanyang mga sundalo, na ngayon ay determinadong lumaban alang-alang sa pagmamahal ng kanilang Panginoon. Nagsimulang mag-chant ang mga sundalo, at napagtanto ni Silaka na gusto ni Teo na pukawin si Marina na isipin ang pagmamahal niya kay Lexter. Ang kanyang panlilinlang ay gumagana, at si Marina ay naiinis, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng balita na ang isa sa mga kaibigan ni Valir ay natalo ang mga puwersa ng Vikang kaya napilitan siyang umatras kaagad. Nakarating ang balita kay Teo, at sinabi sa kanya ni Silaka na dahil wala na sila sa lugar ng digmaan, oras na para marating niya ang kanyang tinubuang bayan at kontrolin ito. Sa tingin niya ito ay masyadong anticlimactic ngunit sinabi sa kanya ni Silaka na kung gusto niyang tulungan sina Lexter at Marina na muling magsama, ang kanyang ranggo sa autoridad ay dapat nakatumbas ng kanila. Kaya naman gusto niyang bawiin niya ang kanyang tinubuang bayan, maging pinuno ng kanyang mga kaalyado, at kilalanin ng buong kontinente ang kanyang kapangyarihan. Tinanggap ni Teo ang kanyang mungkahi at ipinaalam ito kay Lancelot, ngunit iniisip ng kanyang wizard na halos imposibleng talunin si Bossini sa mga sundalong mayroon si Teo. Nagustuhan ni Lancelot ang plano at iniisip na sa pamamagitan ng pagkatalo kay Bossini at pagsakop sa kanyang tinubuang bayan, mapapatunayan ni Teo sa mga maharlika na siya ay karapat-dapat na maging pinuno nila. Di nagtagal, narating ni Teo ang kanyang tinubuang bayan kasama si Silaka at ang ilan sa kanyang pinakamalapit na mga kaalyado, kabilang sina Erwin, Sheila, Grisha, at ang Werewolf Twins. Nalaman nila na pinahintulutan ni Bossini na lumaganap ang kaguluhan sa bayan upang ang populasyon ay manatiling nakakalat, at madali silang apihin. Gusto niyang wakasan ito sa lalong madaling panahon, at para doon, nagpasya siyang magmarcha kaagad patungo sa lungsod ni Bossini. Si Silaka ay nakabuo ng isang plano upang ipahayag ang pagdating ni Teo sa lahat ng tao sa isla. Tiyak na ipapadala ni Bossini ang kanyang mga tropa para komprontahin siya, ngunit iyon ay magiging pabor lamang sa kanila dahil ito ang magpapaunawa sa mga inaapi na may makakalaban kay Bossini. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lungsod at nahati sa dalawang grupo. Si Teo, Silaka, at Sheila ay pumunta sa isang restaurant upang kumain, ngunit nakita nila ang Black Witch na si Yolma. Kinikilala ni Silaka at Yolma ang isa't isa, at ang nobyo ni Yolma ay ang panganay na anak ni Bossini na si Xander. Hinarap niya ang mga kaaway ng kanyang kasintahan, ngunit nang malaman niyang kinakaharap niya ang tsismis na si Teo, naging personal ang mga bagay-bagay.
Ipinahayag ni Teo na matatalo niya ang pamilya Bossini at palayain ang kanyang tinubuang lupa, at sinabi sa kanya ni Xander na subukan ang kanyang makakaya. Ginagamit niya ang kanyang crest, at pinapasumpa niya ang mga tao sa restaurant ng kanilang katapatan sa kanya. Sinabi ni Teo sa kanyang mga kaibigan na kailangan nilang tumakas dahil ang lahat ng mga taong tumanggap ng crest ni Xander ay nawalan sa kanilang sarili, ngunit hindi niya nais na saktan sila. Gumagamit si Silaka ng magic flashbang para bulagin ang lahat na lumilikha ng pagkakataong makatakas. Nagkikita ang lahat sa itinalagang lugar, at ipinaalam ni Irvin kay Teo na nakita niya ang ilang knights na naghahanap sa kanya sa buong lungsod. Ipinahayag ni Silaka na ang kanilang misyon na ipalaganap ang pangalan ni Teo ay nagtagumpay na, at pagkatapos ay lumipat siya sa susunod na hakbang, nalibutin ang mga kalapit na bayan at nayon upang tipunin ang mga tao na mag-alsa laban kay Bossini. Mas madaling sabihin kaysa gawin dahil nakondisyon na ang mga taga-nayon na tanggapin ang pang-aabuso mula sa mga sundalo ni Bossini. Tumanggi silang tulungan si Teo sa kanyang rebelyon, na sinasabi sa kanya na ang lahat ng sumubok na lumaban laban kay Bossini ay napaslang, at mas gusto nilang maging kakampi niya sa pamamagitan ng paggawa ng ilang mga sakripisyo. Umalis si Teo na walang dala at sinabi sa kanyang mga kaibigan na ito ay palaging nangyayari sa kanyang bayan. Ang pamilya Bossini ay namumuno sa kanilang mga mamamayan ng may takot at kawalan ng pag-asa, at walang madaling paraan para makaalis dito. Samantala, nagtipon si Xander ng isang maliit na hukbo upang tapusin si Teo mismo, at nagpadala ng isang asasin upang balaan ang mga taga-nayon laban sa pakikipag-alyansa sa kanya. Nang makarating si Teo sa isang nayon kinabukasan, nakasalubong niya ang mga tao na nagsasabi sa kanya na nasunog ang isang kalapit na nayon dahil binisita niya sila. Tumanggi silang makinig sa kanya kahit na sinasabi ni Teo sa kanila na ang pamilya Bossini ang may kasalanan dito, at sinabi nila sa kanila na lumabas bago nila tawagan ang mga kabalyero sa kanya. Habang inaakay ni Teo ang kanyang mga kaibigan, iniisip nila kung wala talagang tutulong sa kanila sa revolusyon. Iminumungkahi ni Silaka na maaari silang pumunta sa nayon ni Teo dahil tiyak na may makakaintindi sa kanila doon. Ang kanyang katahimikan ay nagsasabi sa kanila ng lahat ng kailangan nilang malaman, ngunit pinangunahan pa rin sila ni Teo sa kanyang nayon upang ipakita sa kanila kung ano ang kanyang kinabuhay doon. Nakita ni Teo ang kanyang kaibigan sa pagkabata na si Rika malapit sa hangganan ng nayon, at tumakbo ito patungo sa kanya upang huminto sa isang ligtas na distansya. Hiniling ni Teo sa kanya na tipunin ang lahat ng mga taga-nayon dahil gusto niyang makipag-usap sa kanila. Habang nakikipag-usap si Teo sa mga taga-nayon tungkol sa nakaraan, nalaman ni Silaka mula kay Rika na ang ama ni Teo ay nagtayo ng isang lihim na kamalig sa nayon, na ginamit niya upang matulungan ang mga tao na makaiwas sa mabigat na buwis. Isang araw may nagsumbong sa kanya, at pinaslang siya ng mga kawal ni Bossini para maging halimbawa sa kanila. Hindi man lang lumaban ang mga taga-nayon, kaya't nagtanim ng sama ng loob si Teo sa kanila sa loob ng mahabang panahon at umalis sa nayon. Ngunit ngayon ay sinasabi niyang itinago na niya ang lahat ng iyon. Tinanong niya ang mga taga-nayon kung gusto nilang mamuhay sa ilalim ng mga kamay ni Bossini magpakailanman, at hinihiling sa kanila na bumangon laban sa kanya. Walang sumagot, at nagpa siya si Teo na umalis, ngunit pinigilan siya ni Rika at hiniling sa kanya na bisitahin man lang ang libingan ng kanyang ama. Pumayag si Teo at sinabihan si Silaka at iba pa na hintayin siya. Si Rika ay patuloy na nagsasalita ng masaya tungkol sa kung paano siya umakyat sa buhay, at sinasabing maaari niya talagang talunin si Bossini, ngunit sinabi sa kanya ni Teo na huminto sa pag-arte dahil hindi siya magaling dito. Alam niyang nagtatrabaho siya para kay Bossini, at tinanong niya ito kung paano siya pinagbantaan. Si Rika ay tumugon na hindi siya pinagbantaan ngunit pinangakuan para sa pagkakataong madalas sa lungsod. Hindi na konsensya si Rika sa pagtataksil kay Teo, ngunit naaawa siya rito dahil alam niyang hindi madaling manindagan laban sa mga nang-aapi sa kanila. Sinusubukan ni Teo na kumbensihin siya na kung sasama ang lahat sa kanya, maaari silang manalo, ngunit kapag hindi niya tinanggap ang kanyang mga salita, hiniling niya sa kanya na sabihin sa mga taga-nayon na tumakas dahil sigurado siya na parurusahan sila ni Bossini pagkatapos niya. Si Teo ay nag-iisang tumungo sa libingan ng kanyang ama, alam na ang mga kaaway ay naghihintay doon, at si Rika ay tumakbo pabalik sa nayon kung saan si Silaka ay nagtatrabaho upang kumbensihin ang lahat na sumali sa kanila. Ipinaalam niya sa kanila na alam ni Teo na ito ay isang bitag, ngunit pumasok siya dito upang protektahan sila.
Hiniling ni Silaka sa kanila na tulungan siya, ngunit hindi ito sapat para kumbensihin sila. Gayunpaman, tumakbo si Rika at hiniling sa lahat na tulungan si Theo, na nagpapaalala sa kanila na hindi sila patatawarin ni Bossini kahit na ibalik nila ito. Samantala, bumisita si Theo sa puntod ng kanyang ama kung saan naghihintay sa kanya si Xander at ang kanyang mga sundalo. Hinatake nila siya ng mga palaso, ngunit pinoprotektahan siya ni Irvin. Hiniling sa kanya ni Silaka at ng werewolf twins na sundan si Theo, ngunit hindi iniisip ni Xander na may banta sila sa kanila. Biglang tumakbo ang mga taga-nayon upang suportahan si Theo, at pinasalamatan niya sila bago likhain ang kanyang bandila at binasbasan ang mga taga-nayon ng kanyang mga kapangyarihan. Binigyan din ni Xander ng kapangyarihan ang kanyang mga sundalo gamit ang kanyang crest, at nagsimula ang labanan. Ang mga taga-nayon ay nagtatago sa likod ng isang kanlungan, upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga palaso ng kaaway habang binabato sila. Ginagamit ni Silaka at Sheila ang kanilang mga kapangyarihan para tapusin ang mga kaaway sa mga combo attack, habang nakikipaglaban si Irvin sa assassin. Hinarap ni Theo si Xander at nagawa niyang mabali ang kanyang espada, ngunit ang mga sundalo ay dumating upang i-back up siya, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na tumakbo. Si Theo ay napapaligiran ng mga kaaway at hindi makagalaw, ngunit biglang hinawakan ni Rika si Xander upang pigilan ito sa kabila ng pagsasabi sa kanya ni Theo na bumitaw. Hindi niya ito ginagawa, at inatake siya ni Xander ng isang nakatagong punyal. Galit na galit si Theo nang makita ito, at natalo niya ang mga sundalong nakapaligid sa kanya bago sinugod si Xander, na sinubukang tumakas ngunit napaslang sa tabi mismo ng libingan ng ama ni Theo. Tumakas ang mga kalaban na sundalo matapos makitang napaslang ang kanilang pinuno. Nagmamadaling pumunta si Theo sa tabi ni Rika, ngunit nasawi siya sa kanyang mga bisig, na iniwan siyang balisa. Kahit na nanalo siya sa labanan, ang epekto ng labanan ay kumakalat sa buong Destinia, at maraming pag-aalsa ang nangyari sa maikling panahon. Si Bossini at ang kanyang mga anak na lalaki ay nagtitipon upang pag-usapan ang tungkol sa kanila, at naniniwala sila na ang mga bagay ay magiging masama sa lalong madaling panahon kung hindi nila siya haharapin kaagad. Inutusan ni Bossini ang kanyang mga anak na magtipon ng 5,000 sundalo para durugan kaagad ang revolusyon, dahil ayaw niyang mawalan ng isa pang anak dahil sa kawalan ng paghahanda. Ang kanyang panganay na anak na lalaki ay kumuha ng trabaho upang sugpuin ang paghihimagsik at ipaghiganti si Xander, at umalis siya sa silid. Si Bossini ay nag-aalab pa rin sa galit at nanunumpa na sisirain ang buhay ni Theo dahil sa pagpaslang sa kanyang anak. Sa kabilang banda, hinahanap pa rin ng assassin na nagtatrabaho para kay Xander si Irvin para tuparin ang kanyang personal na paghihiganti. Nahanap siya ng Black Witch na si Yalma at nalaman ang tungkol sa kanyang misyon. Sinasabi ng assassin na ang paghahanap kay Irvin na mag-isa ay magiging mahirap dahil ang werewolf twins ay palaging kasama niya. Ang pagdinig tungkol sa kanila ay nagbibigay ng ilang ideya kay Yalma, at tiniyak niya sa assassin na maaakit niya ang kambal palayo upang mapaglabanan niya ang kanyang kaaway sa kapayapaan. Gusto niyang tapusin din ang mga taong lobo, at pagkatapos nito, balak niyang tapusin sina Theo at Silaka dahil naiinis sila sa kanya. Samantala, dumarami ang mga nasa ilalim ni Theo, at binibigyan sila ni Sheila ng pagsasanay kung paano lumaban ng maayos. Natutuwa si Theo na parami ng parami ang nagsisimulang bumangon laban kay Bossini, at plano niyang gumawa ng kastilyo sa kanyang nayon sa hinaharap upang mapangunahan nila ito ng mapayapa. Sinabi sa kanya ni Silaka na may mahabang panahon para mangyari iyon, at pagkatapos ay biglang ipinaalam sa kanila ni Irvin na ang pangalawang anak ni Resini ay darating na may isang malaking hukbo dito. Pinangunahan ni Theo ang kanyang hukbo upang harapin sila. Habang nakatayo sila sa larangan ng digmaan, nakita ni Irvin at ng kambal na werewolves ang kanilang mga mortal na kaaway. Sinabi nila kay Silaka na dapat silang umalis upang harapin sila kaagad, at hiniling niya sa kanila na mag-ingat. Nilabanan ni Irvin ang assassin, na kasing lakas niya, ngunit nalasan ang kanyang mga kutsilyo, at iyon ang nagpapanatili kay Irvin sa gilid. Patuloy niyang hinaharangan ang kanyang mga pag-atake at binabalutan ng lason ang kanyang talem. Habang ginagawa iyon, patuloy silang naglalaban na parang mga ninja, at kalaunan ay nagawa siyang hampasin ni Irvin ng kutsilyo. Ang assassin ay nawalan ng balanse, at si Irvin ay naghatid ng isang malakas na pag-atake sa kanya, ngunit siya ay nataman din ng kanyang lason na kutsilyo, at pareho silang bumagsak. Sa kabilang banda, ang kambal na werewolf ay nakaharap kay Yalma, na nagpatawag ng demonyo para labanan sila.
Inaatake nila ang demonyo ngunit nabigo silang makapasok sa hadlang nito, at ang demonyo ay gumanti sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanila ng isang Hellfire Magic Circle. Hindi sila makahanap ng paraan para atakihin ang demonyo, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na gumamit ng combo move para atakihin si Yalma sa halip. Nag-transform sila bilang mga lobo, tumalon sa ibabaw ng barrier, at umabot sa taas sa langit para salakayin ang mangkukulam. Iniiwasan niya ang una, ang isa naman ay hinahampas ang kanyang likod, pinipilit siyang umatras. Naglaho ang demonyo habang tumatakbo si Yalma, at pagkatapos ay tumakbo ang kambal para alalayan si Irvin at matagpuan siyang walang malay. Nalaman nila na siya ay Nolason. Sa takot na siya ay masawi, gayunpaman, dumating si Krisha sa pinangyarihan, ipinahayag na hindi niya hahayaang masawi siya rito, at pinagaling siya gamit ang kanyang crest. Sa larangan ng digmaan, tumingin si Theo sa pinuno ng mga puwersa ng kaaway at sinabi sa kanyang mga sundalo na kung ibababa nila siya, ang kapangyarihan ni Bossini ay guguho. Itinaas niya ang kanyang bandila, at pagkatapos ay ipinagkaloob ang kanyang proteksyon sa kanyang mga sundalo at taganayong sumusunod sa kanya. Ibinigay din ni Bossini Jr. sa kanyang mga sundalo ang sinumpaang kapangyarihan ng kanyang crest, at nagsimula ang labanan. Nakipag-away si Theo kay Bossini Jr. at pinaslang ang kanyang kabayo, na siguradong mag-uudyok sa kanya na magalit. Umatake si Bossini Jr. at patuloy na dumedepensa si Theo. Nangunguna siya sa labanan at itinapon niya si Bossini Jr. sa lupa. Dumating ang kanyang mga sundalo upang iligtas siya, ngunit madali silang naibagsak ni Theo. Si Bossini Jr. ay bumangon at umatake, napagtanto na si Theo ay nagplano na pag-orange siya sa simula. Dinesormahan niya ito at pagkatapos ay pinaslang, tinatapos ang laban. Nagsaya ang mga sundalo ni Theo para sa kanilang tagumpay, at hiniling niya kay Silake na sumuko ang mga nakaligtas na sundalo ng kaaway. Sa sandaling iyon, si Yalma ay sumugod sa kanila mula sa langit na naglalayong tapusin si Theo sa isang pag-atake. Inilunsad niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa kanya, ngunit mabilis na nag-react si Silake at nag-counterattack sa kanyang pinakamalakas na spell. Ang kanilang mga pag-atake ay nagkansele sa isa't isa sa kalangitan, at si Yalma ay bumagsak sa lupa at nasugatan. Ang balita ng pagkasawi ng kanyang anak ay nakarating kay Bossini, na napagtanto na siya ay natalo na sa labanan. Handa siyang sumuko kay Theo, ngunit nais niyang mabuhay ang kanyang natitirang anak na si Joel sa lahat ng bagay. Sinabi ng kanyang anak na makikipag-ayos siya kay Theo, at susubukang patunayan na magiging kapaki-pakinabang siya sa kanya at sa mga taong bayan. Dumating si Theo sa kastilyo kasama ang kanyang mga sundalo, at lumabas si Joel upang tanggapin siya. Sinabi ni Joel na siya ay susuko kung ang mga buhay ng mga taong naglilingkod sa kanyang pamilya ay maliligtas, at si Theo ay tumugon na siya at ang kanyang ama ay masasawi, at lahat ng yaman na naipon ng kanilang pamilya at mga kaalyado ay kukunin. Sinubukan siyang kumbensihin ni Joel na hayaan siyang mabuhay dahil matutulungan niya itong pamahalaan ang tinubuang bayan, ngunit tumanggi si Theo na mabuhay siya dahil sa kadahilanang iyon. Sa halip, gusto niyang buhayin siya para hindi gumanti sa kanya ang mga taong tapat sa pamilya Bossini. Tinanggap ni Joel ang kanyang kalagayan at nanumpa ng katapatan kay Theo, na ikinalulugod ng kanyang mga tao. Nang maglaon, tinanong ni Silake si Yalma upang malaman ang kanyang motibo. Naniniwala siya na siya ang nagpatawag sa Demon Lord sa panahon ng malaking trahedya sa kasal, ngunit iniisip din niya na hindi siya sapat na malakas para gawin iyon ng mag-isa. Tumanggi si Yalma na sumagot sa kanya at sa halip ay inaatake siya ng parang mabangis na pusa bago gumulong-gulong sa sahig habang tumatawa. Di nagtagal pagkatapos nito, dumating ang isang envoy mula sa Magic Academy sa Theos Castle na nagpapahayag na si Yalma ang tunay na Solarin na likod ng malaking trahedya sa kasal. Gusto nila siyang tapusin, at naisip ni Silake na may isang bagay na hindi kapanipaniwala dahil walang sapat na oras upang magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Pinupuri ng envoy si Theo sa pagkuha ng kontrol sa bayan, sinabi sa kanya na tinatanggap siya ng Magic Academy bilang bagong Panginoon nito, at ginantimpalaan siya ng maganda sa paghuli sa Black Witch. Pagkatapos nito, lumipat ang sugo sa pagpuksa kay Yalma, na nakatali sa kahoy. Sinunog siya ng mga bantay, tumatawa lang siya, sumisigaw na ginagamit lang siya ng lahat at itinatapon siya pagkatapos ng mga ito sa kanya. Ipinahayag niya na hindi siya masasawi ng ganoon kadali at isinakripisyo ang kanyang buhay para ipatawag ang Demon Lord.
Ang Chaos ay nagsimulang magtipon sa paligid niya, at sa lalong madaling panahon ang Demon Lord, na nasa likod ng malaking trahedya sa kasal, ay nagpakita. Tinatawanan ni Yalma ang lahat, sinasabi sa kanila na tapos na sila sa ngayon, ngunit sa halip, hinampad siya ng demonyo. Nagulat ang lahat nang makita ito, ngunit nahuli ni Celica ang sugo na nakangiti habang nakikita ang mangkukulam na nasawi. Kaagad pagkatapos, ang Demon Lord ay naglaho, at ang Energy Chaos ay nawala. Pabalik sa kontinente, nakatanggap si Millsap ng ulat tungkol kay Theo na naging kinikilalang Panginoon ng kanyang bayan. Si Millsap ay hindi interesado sa kanya, ngunit ang wizard na nag-uulat sa kanya ay nagpapaalam sa kanya na si Theo ay talagang sikat sa mga tao dito, at nakikita ang kanyang tagumpay, ang paghihimagsik ng mga independenteng maharlika ay maaaring magkaroon ng momentum. Ang taong ito ay seryosong nagalit sa sarili, dahil may isang sundalo na tumakbo ng sabay upang ipaalam kay Millsap na may ilang maharlika na sumalakay sa isa sa kanilang mga kuta. Galit na galit si Millsap nang malaman niyang ang fortress ay kinuha ng isang hukbo na karamihan ay mga karaniwang tao. Sinabi sa kanya ng wizard na hindi na ito isang apaalsa kundi isang digmaan, at dapat nilang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Hindi pa rin maintindihan ni Millsap kung bakit may negosyo ang mga sibilyan na nagtatangkang magsimula ng digmaan laban sa kanya gayong Panginoon nila siya. Sinabihan siya ng wizard na salakayin ang mga sibilyan, dahil kaaway na niya sila ngayon. Hindi sigurado si Millsap tungkol doon, ngunit nang sabihin sa kanya ng wizard na wala silang pagpipilian, tinanggap niya ang kanyang mungkahi at ipinahayag na sasalakayin muna nila ang nayo ng mga puting mangkukulam, susunod ang mga taong lobo, at pagkatapos ay ang mga independenteng maharlika na namumuno sa paghihimagsik. Naninindigan siya sa negosyo, sinunog ang nayo ng mangkukulam, pinilit ang mga taong lobo na tumakas, at pagkatapos ay pinabagsak din ang mga maharlika. Kumpiyansa si Millsap na wala nang makakalaban sa kanya ngayon, ngunit sinabi ng wizard na kung babalik si Theo sa kontinente, ibabalik niya ang panig laban sa kanila. Tumanggi si Millsap na isipin siya bilang isang banta, at idineklara niya na tatapusin niya si Theo kapag ipinakita niya ang kanyang mukha. Mukhang niloko na naman ng wizard ang sarili dahil habang nagsasalita sila, pabalik na ng kontinente si Theo. Nalaman ni Celica ang tungkol sa mga kalupitan ni Millsap laban sa mga tao at sinabi niya na siya ang magiging pinakamahirap na kaaway na talunin. Sumagot si Theo, na ang pagkatalo sa kanya ang pinakamahalagang bagay para sa kanilang kinabukasan. Ngayon ay muli niyang kasama si Lancelot at ang iba pa na natutuwa sa kanilang pagbabalik. Binati ni Lancelot si Theo sa kanyang pananakop sa kanyang bayan, ngunit hindi siya nasisiyahang malaman na may oras pa siya para maging pinuno ng kanilang puwersa. Pagkatapos, ang pagpupulong ng treaty members ay nagsimula at hinayaan ni Lancelot si Celica na mamuno, ngunit siya ay pinutol ni Theo na humiling sa lahat na manahimik ng ilang sandali para sa mga taong nasawi sa kamay ni Millsap. Pagkatapos nito, sinimulan ni Celica ang kanyang talumpati ngunit pinutol muli ng maharlika, na nagsabi na si Theo ay dapat na nasa kontinente upang labanan si Millsap sa halip na palayain ang kanyang tinubuang lupa. Isang lalaki ang humiling sa kanya na ituwid ang kanyang mga prioridad, ngunit ang iba ay naniniwala na ang pagtalakay sa kanilang kinabukasan ay mas mahalaga kaysa pag-usapan ang nakaraan. Sa ngayon, naniniwala sila na dapat pa ring pamunuan ni Lancelot ang kanilang grupo sa pakikipagdigma laban kay Millsap, at sinang-ayunan sila ni Theo. Tinatanggap niya ang sisi para sa mga taong nasawi habang siya ay nasa kanyang bayan, at para maitama ang mga bagay, nagboluntaryo siyang harapin si Millsap sa labanan at ibagsak siya. Sinabi ni Theo na hindi niya magagawa iyon ng mag-isa, at hiniling na hayaan siya ng mga maharlika na mamuno sa kanila sa pagkakataong ito. Humingi si Theo ng pag-aproba sa nakababatang kapatid ni Valir at binigyan niya ito ng pahintulot. Sa pamamagitan nito, idineklara ni Lancelot si Theo bilang kanilang pinuno para sa paparating na labanan. Samantala, pinainom ni Marina si Millsap at ang Princess Baikang para sa tsaa, at pinuri niya ito sa pagsakop sa mga teritoryo ni Valir. Nagkaroon ng pagtatalo si Millsap at ang taong may pula ang buhok tungkol sa tamang paraan ng pamamahala sa mga naghihimagsik na tao, at sinabi ni Marina sa kanila na sundin ang kanilang mga pamamaraan sa kanilang teritoryo, ngunit ayaw niya ng anumang kawalang tatag dahil doon. Ipinaliwanag ni Marina ang kasalukuyang katayuan ng kanilang pananakop, at iniisip na mayroon silang malaking pagkakataon na talunin ang Union minsan at para sa lahat, ngunit nag-aalala pa rin siya sa pagbabalik ni Theo. Alam ni Millsap na darating si Theo para sa kanya, at plano niyang harapin ito kapag nangyari iyon.
Binalaan siya ni Marina na huwag maliitin siya at hilingin sa kanya na humingi ng tulong sa kanya kung kailangan niya ito. Sa sandaling iyon, dumating doon si Roberto at ipinaalam sa kanila na ipinahayag ni Teo na babawiin muna niya ang kagubatan ng Eternal Darkness. Galit na galit si Millsap sa narinig at umalis para harapin siya. Muli siyang binalaan ni Marina na huwag maliitin ang kanyang kalaban. Sa kabilang banda, nakipag-isa si Teo sa mga taong lobo at mga mangkukulam upang pag-usapan ang kanilang diskarte. Nais niyang labanan si Millsap sa kagubatan dahil sa sariling kalamangan, at sinabi ni Silica na ang mahirap na bahagi ay darating pagkatapos nito kapag kailangan nilang sakupin ang kastilyo. Sinabi ni Silica na kailangan nila ng isang malaking bilang ng mga sundalo para doon, na kasalukuyang ginagawa ni Lancelot na makuha. Kasama rin nila si Joel, at ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa paghihimagsik sa rehiyon na pinamumunuan ni Millsap at ng Princess Vikang. Narinig niya ang tungkol sa isang pag-aalsa ng alipin doon at gusto niyang lapitan sila para sa kanilang kooperasyon. Pinayagan siya ni Teo at pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho sa paghahanda para sa labanan. Samantala, galit na galit si Millsap na inalis sa kanya ang rehiyon ng kagubatan at nagpasyang salakayin ito kaagad. Hiniling ng kanyang wizard na huwag siyang magmadali, at hintayin na lumabas si Teo sa kagubatan dahil ang pakikipaglaban sa kanya sa kagubatan ay isang malubhang pagkakamali. Hindi gusto ni Millsap na ang kanyang wizard ay kumikilos na parang fanboy ng kanyang kaaway, at pinatahimik siya bago inutusan siyang tipunin ang hukbo upang sumulong sa kagubatan ng Eternal Darkness. Desidido siyang talunin si Teo at gusto niyang pinagsisisihan niya ang pakikipag-away sa kanya. Magsisimula ang digmaan sa kagubatan sa lalong madaling panahon, at sinasamantala ng mga taong lobo ang makapal na hamog upang tambangan ang mga sundalo ng kaaway at isa-isang ibagsak ang mga ito. Ngunit sinasalakay din ng mga puting mangkukulam ang mga kaaway gamit ang poison mist na pinapaslang ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Ang hukbo ni Teo ay nakaharap din sa mga kalaban, ngunit habang nagpapakita si Millsap, sinabihan ng kapitan ang mga sundalo na umatras. Nasugatan ang kanyang mata at pagkatapos ay ang kanyang buhay habang sinusubukang harapin si Millsap, ngunit ang kanyang mga sundalo ay ligtas na nakatakas sa kagubatan. Nagpasya si Millsap na huwag ituloy ang mga ito at dumiretso sa kastilyo ni Teo, ngunit hinarang ng mga baging ang kanyang landas at ihiwalay siya sa kanyang hukbo. Sa kabila nito, patuloy siyang sumusulong at hindi nagtagal ay nakarating siya sa kastilyo kasama ang iilan lamang sa kanyang mga sundalo. Hinahamon niya si Teo sa isang tunggalian, ngunit sinabi niya sa kanya na tanggapin na ang kanyang pagkatalo at bumalik. Si Millsap ay sumisigaw ng sumpa sa kanya, ngunit siya ay umatras pa rin, at naisip ni Silica na siya ay babalik na may mas malaking puwersa. Hindi pa rin nakaka-get over si Millsap sa malaking pagkatalo na tinanggap niya kanina, at patuloy pa rin sa pagrereklamo dito. Sinabi sa kanya ng kanyang wizard na lalabas si Teo sa kagubatan sa lalong madaling panahon at sasalakayin siya. Iniisip ni Millsap na tatapusin siya nito. Iminumungkahi ng wizard na ipadala niya ang kanyang hukbo sa timog upang labanan si Lancelot ng ilang sandali dahil iyon ang magpapalabas kay Teo, at pagkatapos ay maaari nilang harapin siya. Gusto ni Millsap ang ideya at sinabi sa kanya na simulan agad ang paghahanda para dito. Natanggap ni Silica ang mensahe na ang hukbo ni Millsap ay patungo sa timog upang harapin si Lancelot, at sinabi niya kay Teo na ito ay isang bitag. Naniniwala siya na dapat silang maglaro pansamantala at magtipon ng hukbo mula sa mga sibilyan upang lumaban. Si Teo ay hindi isang malaking tagahanga ng paghiling sa mga sibilyan na ipaglaban siya. Pakiramdam niya ay nabibigatan siya ng pagkakasala sa pagpapalam sa mga inosenteng tao na masawi sa digmaan. Comfort siya ni Silica na sinasabi na ang mga tao ay higit na handang masawi para sa kanya, at iyon ang nagpapasaya sa kanya. Ipinahayag ni Teo na buong lakas silang magtutungo sa kastilyo ni Millsap at aagawin ito habang wala siya. Nakipag-ugnayan si Silica sa kanyang mga kapwa wizard at ipinaalam sa kanila ang kanilang plano, bago hilingin sa kanila na bilhan sila ng ilang oras upang makuha ang kastilyo. May plano ang wizard ng nakababatang kapatid ni Valir, at hiniling niya kay Silica na ipaubaya sa kanya ang lahat. Habang si Millsap ay patungo sa timog, nakatanggap siya ng balita na ang nakababatang kapatid ni Valir ay iniwan ang kanyang kastilyo at iniwan pa ang kanyang wizard. Naniniwala siya na ito ay dahil hindi pa tinatanggap ng mga maharlika si Teo bilang isang mapagkakatiwalaang kaalyado, at gusto niyang sakupin ang kastilyo bago harapin si Lancelot.
Sinabi niya sa kanyang wizard na lupigin ang kastilyo sa lalong madaling panahon, at iniwan niya ang isang bahagi ng kanyang hukbo upang bantayan ito. Habang nagpapatuloy si Millsap sa kanyang paglalakbay, nalaman niyang nilalaro siya ni Theo at nagtipon ng malaking hukbo upang labanan siya ng direkta. Siya ay nagngangalit na talunin siya, ngunit ang kanyang wizard ay nagpapayo sa kanya laban dito dahil sila ay napakarami. Galit si Millsap na sinabihan siyang tumakas muli at itinutok ang kanyang punyal sa wizard, ngunit sa huli ay tinanggap niya ang kanyang payo at umatras sa kanyang kastilyo. Doon niya hinihintay na dumating ang kanyang mga kaalyado upang tulungan siyang labanan ang hukbo ni Theo, ngunit nalaman niyang darating si Marina upang tulungan siya na may 3,000 sundalo lamang, at wala silang balita mula sa mga Vikings. Nang makita ni Millsap ang pansamantalang kuta at ang malawak na hukbo sa kanyang harapan, naramdaman ni Millsap na maaaring ito na ang pagkakataong sa wakas ay matikman niya ang pagkatalo, ngunit hindi siya handang bumaba ng walang laban. Gayunpaman, ang masamang balita ay patuloy na tumatambak sa kanyang harapan, at si Lancelot ay dumating sa kastilyo kasama ang kanyang hukbo. Nagpasya si Millsap na hindi na siya makapaghintay na dumating si Marina at nauna upang labanan ang mga kaaway ng mag-isa. Ang kanyang wizard ay nakikiusap sa kanya na huminto, na sinasabi sa kanya na ito ay halos pagpapakasawi upang labanan mismo ang malawak na hukbo. Tinanggihan ni Millsap ang kanyang payo, sinabi sa kanya na hindi niya dapat hayaang masangkot si Marina sa digmaang ito dahil kung matatalo rin siya, mapapahamak ang puwersa ng alliance. Pinasalamatan niya ang kanyang wizard sa pagtulong sa kanyang mga nakaraang laban, at pagkatapos ay sinabi na si Theo ay isang visionary na natanto na ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga tao. Gayunpaman, hindi pa handang tanggapin iyon ni Millsap at idineklara niyang ipaglalaban niya ang kanyang mga mithiin hanggang kasawian. Sa pagsunod sa kanya ng kanyang wizard, sumakay siya kasama ang kanyang hukbo, at nakuha ni Theo ang senyales na magsisimula na ang labanan. Hindi pinansin ni Millsap ang pansamantalang kuta sa kanyang harapan at dirdiretsong sumakay sa base ni Theo, kahit na bumagsak ang kanyang mga sundalo sa mga archer ng kaaway. Habang ang kalahati ng kanyang hukbo ay dumaan sa kuta, isang kapitan sa panig ni Theo ang nagsara ng tarangkahan at nakipagdigma sa natitirang mga sundalo. Si Millsap ay nainis, ngunit pinangungunahan pa rin niya ang kanyang mga natitirang sundalo at mga kasamahan sa mga linya ng kaaway. Malapit na itong makabangga sa hukbo ni Lancelot, ngunit nagpasya siyang baguhin ang kanyang direksyon sa huling sandali upang salakayin si Theo sa halip. Si Lancelot ay hindi natutuwa tungkol doon at nagpasya na habulin si Millsap, at ang nakababatang kapatid ni Valir ay dumating doon upang i-back up siya. Samantala, ang hukbo ni Millsap ay nagmamadali patungo kay Theo, na nagpasya na paalisin ang mga sibilyan mula sa larangan ng digmaan dahil ayaw niyang masawi silang walang kabuluhan. Sinabi ni Theo sa kanila na umatras dahil wala silang laban sa hukbo ni Millsap, ngunit hindi iyon gusto ng mga sibilyan. Gusto nilang maghayganti sa taong pumaslang sa napakarami sa kanila, at hiniling kay Theo na ibigay sa kanila ang kanyang proteksyon at pangunahan sila sa labanan. Naantig si Theo sa kanilang determinasyon at lumikha ng kanyang higanteng watawat upang ibigay ang kanyang proteksyon sa mga sundalo. Di nagtagal, tumawid si Millsap sa bakod sa kanyang paraan at sumugod sa kanyang daan patungo kay Theo. Sinundan siya ng kanyang mga kawal, ngunit napilitan silang umatras dahil sa ulan ng mga arrow na paparating sa kanila. Patuloy na pinapalihis ni Millsap ang mga arrow habang hinahanap niya si Theo, ngunit pinilit siya ni Celiaca na huminto sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya gamit ang isang thunderbolt. Kaagad pagkatapos noon, tumalon si Sheila sa kanya ng isang malakas na pag-atake, at kahit papaano ay nakaharang si Millsap. Sumunod na inatake siya ng werewolf twins, ngunit nagawa niyang itulak pabalik si Sheila at talunin ang kambal sa isang pag-atake. Si Irvin naman ang sumunod, at sinubukan niyang tahimik na tapusin si Millsap na huminto sa kanyang pag-atake at nagpagulong-gulong sa sahig. Habang siya ay na-distract dito, gumamit si Celiaca ng isang higanteng firewall para tapusin siya, ngunit kahit papaano ay nakaligtas si Millsap at sinusugod siya. Hinatake niya siya, ngunit dumating si Theo upang iligtas ang kanyang kasamang babae sa huling sandali. Hinahamon siya ni Millsap na labanan siya ng one-on-one, at tinanggap ni Theo ang kanyang hamon, na labis na ikinasindak ni Celiaca. Sinabi ni Celiaca sa kanya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa isang tunggalian, at ang hinaharap ng kontinente ay nasa panganib kung siya ay masawi. Nag-aalala siya na baka masawi siya, ngunit habang tumugon siya na hindi siya maaaring umatras sa laban na ito, hiniling niya sa kanya na manalo.
Niyakap siya ni Theo habang hinihiling na magtiwala sa kanya at pagkatapos ay tumungo kay Millsap. Pareho silang nag-enchant ng kanilang mga sandata gamit ang kanilang mga crest, at ang buong larangan ng digmaan ay huminto upang panoorin ang kanilang mga pinuno na lumalaban. Unang umatake si Millsap, at sinundan ni Theo ang kanyang diskarte sa pagharang sa kanyang mga pag-atake at pagkatapos ay muling pag-atake sa tamang sandali. Iniiwasan ni Millsap ang kanyang pag-atake at sinubukang magpasa ng isang malakas na atake, ngunit hinaranggan ito ni Theo gamit ang kanyang kalasag. Patuloy na inaatake siya ni Millsap, at si Theo ay nakakuha ng ilang maliliit na hiwa kahit na sinusubukan niyang harangan ang lahat ng mga papasok na pag-atake. Patuloy siyang sinisigawan ni Millsap habang nag-aaway sila, at hindi nagtagal ay naubusan siya ng hininga. Sinabi sa kanya ni Theo na siya ay naging mas mahina mula noong huling beses na sila ay nag-away, at sinabi na siya ay tila nasa kanyang limitasyon na. Nagalit si Millsap nang marinig ito at walang habas na umatake, na lalong nagpapahina sa kanyang stamina. Nawalan siya ng balanse pagkatapos ng ilang strike, at itinuro ni Theo na sumuko na ang kanyang hukbo. Tumanggi si Millsap na masawi ng ganoon kadali at muling inatake si Theo, na nagawang dinosormahan siya at pinaluhod siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at hiniling sa kanya na isuko ang kanyang crest or masawi, at pinili ni Millsap na masawi. Inatake siya ni Theo sa katawan at tinapos siya. Hindi kinaya ng wizard ni Millsap ang katotohanang nasawi na ang kanyang Panginoon, kaya tinapos niya ang kanyang buhay para sundan ang kanyang mga yapa. Pagkatapos nito, ang crest ni Millsap ay nabasag at nagiging isang globo ng chaos energy. Sa pag-aproba ng kanyang mga kaalyado, sinisipsip ito ni Theo, at umuunlad ang kanyang crest. Ipinahayag niya na matagumpay nilang naipaghiganti ang pagkasawi ni Valir at pinatahimik ang kanilang dating pinuno. Patakbong lumapit sa kanya si Celica at niyakap siya, habang ipinapahayag kung gaano kagaanan ang kanyang loob na siya ang nanalo. Hiniling niya sa kanya na huwag nang gawin iyon muli, at tiniyak sa kanya ni Theo na hindi na niya gagawin iyon dahil wala na siyang gustong talunin ng personal ngayon. Dahil doon, nagkalat ang mga ulap sa itaas nila, at naging abala si Theo sa pagdiriwang ng kanyang tagumpay kasama ang kanyang mga kaalyado. Samantala, nabalitaan ni Marina na nasawi si Millsap habang nakikipaglaban kay Theo. Naiinis siya sa pagkawala ng kanyang pinakamalakas na kakampi, at galit na hinihiling na malaman kung bakit hindi siya makapaghintay para sa kanila. Sinabi sa kanya ng kanyang wizard na napagtanto ni Millsap na walang kabuluhan ang maghintay ng reinforcement, at ayaw niyang malagay sa panganib si Marina. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo sa labanang ito at nagpas siyang bumalik kaagad sa kanyang teritoryo, bago siya salakayin ni Theo at ng kanyang mga kaalyado. Sa kabilang banda, nakarating ang mga kaalyado ni Theo sa kastilyong inagaw nila kay Millsap at nagbigay galang kay Valir. Pagkatapos nito, lumuhad si Lancelot sa harap ni Theo at nag-alok na maging kanyang subordinate muli sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang crest. Tinanong ni Theo ang mga maharlika kung mayroong anumang pagtutol, at ang Queen ay sumagot na tinanggap siya ng lahat bilang kanilang pinuno at nag-aalok na maging kanyang subordinate din. Maging ang kapatid ni Valir ay gustong maging subordinate ni Theo, na ikinagulat ng lahat. Tinanggap ni Theo ang lahat ng ito, at idineklara siya ni Celica bilang opisyal na pinuno ng treaty, at pinalakpakan siya ng lahat habang umuupo siya sa trono. Pagkatapos ay idineklara ni Theo na magsusumikap siyang isulong ang legacy ni Valir at tiyaking darating ang walang hanggang kapayapaan sa kontinente. Inanunsyo niya na mananatili silang neutral na posisyon, at humiwalay sa unyon upang makipagkasundo sa alliance. Hindi iniisip ni Lancelot at ng iba pa na ito ay isang matalinong ideya, dahil maaari itong humantong sa isang kawalan ng balanse ng kapangyarihan dahil ang unyon ay nagiging masyadong mahina at ang alliance ay nangunguna. Sumagot si Theo na susuportahan pa rin nila ang unyon habang sinusubukang tapusin ang kanilang labanan sa alliance para magkaroon ng magandang balanse. Ipinahayag niya na ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa unyon sa ngayon, at dapat nilang makuha ang mga ito na makipagtulungan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Theo na maaari nilang iwanan ang mga nakakabagabag na bagay para bukas dahil ngayon ay oras na upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Naghahadyos siya ng pinakamaliwanag na party na nakita ng sino man sa loob ng maraming taon, at ang lahat ay nag-e-enjoy sa kanilang sarili. Habang patapos na ang party sa gabi, tumungo si Celica sa kanyang silid at nakita si Theo na naghihintay sa kanya. Nais niyang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga at imbitahan siya sa kanyang silid.
Naghahain siya ng tsaa at pagkatapos ay binabati siya sa pagiging pinuno ng treaty. Sinabi niya na ang lahat ng mga Maharlika ay tinanggap siya bilang kanilang pinuno, at higit na iginagalang siya ng mga tao kaysa dati. Sa ngayon, biglang naging malungkot si Teo. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal at paggalang na nakukuha niya. Sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili sa pagkasawi ng libu-libong sundalo at sibilyan, at nangakong sisiguraduhin niyang hindi na mauulit ang mga ganitong trahedya. Pagkatapos ay idineklara ni Teo na ang kanyang layunin ay nananatiling pareho, ang makabalik sa kanyang tinubuang bayan at mamuno dito ng mapayapa. Gayunpaman, may maliit na pagbabago sa mga plano, at gusto niyang makasama rin si Celiaca. Siya ay tumugon na siya ay nanumpa ng walang hanggang katapatan sa kanya at maglilingkod sa kanya sa buong buhay niya. At napagtanto ni Teo na hindi siya nakakalusot sa kanya. Niyakap niya ito habang sinasabi sa kanya na gusto niya itong nasa tabi niya hindi bilang kanyang nakakontratang wizard kundi bilang kanyang asawa. Naantig si Celiaca at nagsimulang umiyak nang tanggapin niya ang kanyang proposal. Sinabi ni Celiaca sa kanya na dapat nilang panatilihing pribado ang kanilang relasyon hanggang sa malutas ang lahat at pagkatapos ay niyakap siya, na humihiling sa kanya na huwag masawi sa mga darating na laban. Di nagtagal pagkatapos nito, binisita ni Teo at Celiaca si Krisha at sinabi sa kanya na idineklara ng obispo na siya ang may-ari ng Holy Grail. Naniniwala si Celiaca na si Krisha ang tunay na may-ari ng Holy Grail dahil iyon ang hugis ng kanyang crest. Pinagtibay ito ni Krisha, at tinanong ni Teo ang mga babae na ipaliwanag kung ano ang Holy Grail. Ipinaliwanag ni Celiaca na sinasabi ng simbahan na kung ang lahat ng mga crest sa mundo ay magkakaisa sa Holy Grail, maaari silang magpatawag ng isang Diyos na maaaring magwasak ng kaguluhan minsan at magpakailanman. At ito ay ang parehong bagay sa crest ng emperador. Naniniwala si Celiaca na dahil si Krisha ang tunay na may-ari ng Holy Grail, maaaring subukang salakayin siya ng obispo. At binabalaan din niya si Teo dahil ang obispo ay maaaring sumunod din sa kanyang crest. Sumagot siya na kung maililigtas niya ang mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang crest, malugod niyang gagawin iyon.